Isang asawa hindi isa ka lang ATM na may singsing para sa pamilyang ito. Ang tawa ni Nico ay tila lason habang yakap niya ang kanyang kalihim sa loob ng aming silid. Habang bitbit ko ang pagkaing pinagpuyatan ko gumuho ang aking langit. Ngunit sa bawat sentimong ninakaw ninyo may kapalit na luha. Ang asul na kwaderno ay handa na. Sino kaya ang huling tatawa kapag ang mansyong ito ay naging abo? Huwag kang mag-alala, Janelle. Si Mireya wala siyang pakialam kahit gastusin natin ang lahat ng pera niya. Sanay siyang maging martir, sanay siyang magbigay ng walang hinihinging kapalit. She's too boring and too traditional to even complain. Ang boses ni Nico ay malinaw na tumagos sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang master's bedroom. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng hiya. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila mga kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa katinuan ni Mireya na nakatayo sa labas ng silid. Sa kanyang mga kamay, hawak ni Mireya ang isang tray ng mainit na sinigang na hipon, ang paboritong ulam ni Nico na 3 oras niyang niluto. Kaninang hapon lang galing siya sa bangko upang bayaran ang 3 milyong pisong utang ng kumpanya ng asawa gamit ang sarili niyang ipon mula sa mana ng kanyang ama. Akala niya ang pagligtas sa dangal ng mga Villarama ay sapat na para makita siya ni Nico. Akala niya sa likod ng pagod at sakripisyo may naghihintay na pasasalamat. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang halakhak ng babaeng pilit sumisiksik sa kanyang buhay. But Nico, what if she finds out, yung mga invoices na pinirmahan ko using her name? Baka magwala yan, tate. Malanding sagot ni Janelle. Narinig ni Mireya ang kalansing ng baso, marahil ay nagtatagay sila ng alak habang ipinagdiriwang ang kanilang panloloko. She won't find out, manhid yun Janelle. Masyadong bilib sa konsepto ng sanctity of marriage. Basta bigyan ko lang siya ng kaunting atensyon o kaya ay hayaan ko siyang pagsilbihan si mama, okay na yon. She's useful, but God, she's so pathetic. Naramdaman ni Mireya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang tray na hawak niya ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Ang singaw ng sinigang na dati ay nagbibigay sa kanya ng ligaya dahil alam niyang masisiyahan ang kanyang asawa ngayon ay tila amoy ng isang nabubulok na bangkay. Ang kanyang puso ay hindi tumitibok ng mabilis. Sa halip tila ito tumitigil naninigas sa gitna ng malamig na hangin ng pasilyo. Binitawan niya ang tray sa maliit na mesa sa labas ng pinto. Hindi siya sumigaw. Hindi siya pumasok sa loob para manampal. Ang kanyang katawan ay naging parang yelo, matigas manhid ngunit dahan-dahang natutunaw sa sakit. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat butil ng pawis na inialay niya para sa pamilyang ito ay naging dura sa kanyang mukha. Mireya, ano pang ginagawa mo dyan sa labas? Nakatayo ka na naman na parang tuwod. Ang matinis at mapang-utos na boses ni Doña Felicidad ay umalingaw-ngaw mula sa dulo ng pasilyo. Pababa ang matanda, suot ang kanyang mamahaling seda na robe na binili rin ni Mireya noong nakaraang buwan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhing tila ba isang malaking kasalanan ang huminga ni Mireya sa loob ng mansyong iyon. I'm sorry ma, inihahatid ko lang po ang hapunan ni Nico. Pabulong na sagot ni Mireya, pilit na inaayos ang kanyang boses upang hindi mahalata ang panginginig. Lumapit ang matanda at tiningnan ang tray sa mesa. Sinigang iyan lang ang kaya mong iluto. Wala ka na talagang alam na gawin kundi ang maging kusinera, kaya ka hindi nirerespeto ng anak ko dahil para kang katulong. Bilisan mo, kunin mo ang checkbook mo. May kailangan akong bayaran sa jewelry shop. Isang set ng brilyante, kailangan ko yun para sa party bukas. Huwag mong sabihing wala ka ng pera, alam kong marami pang iniwan ng tatay mo. Tumingin si Mireya sa kanyang biyenan. Nakita niya ang sakim sa mga mata nito, ang kawalan ng malasakit sa pagkatao niya. Sa loob ng 5 taon, naging bangko siya ng pamilyang ito. Pinunasan niya ang kanilang mga kalat, binuhat ang kanilang mga utang, at hinarap ang kanilang mga kahihiyan. Ngunit para sa kanila, isa lamang siyang kagamitan, isang bagay na pwedeng gamitin at itapon kapag wala ng pakinabang. Makakarating ko lang po galing bangko para sa kumpanya ni Nico. Simula ni Mireya. Wala akong pakialam, obligasyon mo yan bilang Villarama, ang pangalan na dala mo ay utang mo sa amin. Kung hindi dahil sa amin, isa ka lang ulilang mayaman na walang direksyon. Now go, kunin mo ang tseke at dalhin mo sa silid ko. Pagtataas ng boses ni Doña Felicidad bago siya tumalikod at naglakad palayo ng may kayabangan. Naiwang mag-isa si Mireya sa gitna ng tahimik na pasilyo. Ang tawa ni Nico at Janelle ay muling narinig mula sa loob ng silid, tila isang mapait na musika
na nagdiriwang sa kanyang pagkatalo. Dahan-dahang lumingon si Mireya sa pinto ng kanilang silid. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pag-ibig at pasensya ngayon ay blangko. Ang kanyang mga mata ay tuyo na ngunit sa loob nito ay may isang apoy na nagsisimulang magliyab. Naglakad siya patungo sa kanyang maliit na study room sa dulo ng bahay. Binuksan niya ang isang lihim na drawer at inilabas ang isang asul na kwaderno. Dito bawat sentimong inilabas niya, bawat utang na binayaran niya at bawat kasinungalingang natuklasan niya ay nakatala. Habang hinahawakan niya ang kwaderno, naramdaman niya ang malamig na balat nito sa kanyang palad. Ito ang kanyang huling baraha. Ito ang kanyang kalayaan. Biglang tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, ang boses sa kabilang linya ay malamig at seryoso. Mrs. Villarama, this is from the Central Audit Bureau. May mga dokumentong nakarating sa amin tungkol sa ghost employees at money laundering sa kumpanya ng asawa ninyo. At ang nakapagtataka, ang pangalan ninyo ang nakalagay sa lahat ng pirma. Sigurado ba kayong alam ninyo ang pinapasok ninyo? Nanigas si Mireya. Ang kanyang hininga ay tila napatid. Lumingon siya sa direksyon ng silid ni Nico, kung saan ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay kasalukuyang ninanakawan siya ng kinabukasan. Ang bawat sakripisyo ba ay may hangganan? O sadyang hinahayaan nating ubusin tayo ng mga taong hindi kailanman matututong magpasalamat? Mireya, be a dear and fix my coffee. Gusto ko yung tamang timpla lang, hindi yung kasing pait ng mukha mo ngayon. Ang boses ni Janelle ay malutong puno ng pangungutya habang nakaupo siya sa kabisera ng hapunan. Ang upuang dati ay nakalaan lamang para sa mga tunay na miyembro ng pamilya. Napatigil si Mireya sa pag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Ang bawat salita ni Janelle ay tila isang utos na galing sa isang reyna, habang siya, ang legal na asawa, ay nakatayo sa gilid na parang isang anino na nawalan ng karapatang magsalita. Ang sikat ng araw na pumapasok sa malaking bintana ng dining hall ay hindi sapat upang pawiin ang lamig na nananalatay sa kanyang mga ugat. Dahan-dahang kinuha ni Mireya ang tasa. Ramdam niya ang init ng porselana sa kanyang nanginginig na palad, isang init na kabaligtaran ng yelong bumabalot sa kanyang puso. You're a guest here, Janelle. Learn your place. Mahinahon ngunit may diin na sagot ni Mireya kahit na sa loob niya ay tila guguho na ang kanyang mundo. Isang matunog na tawa ang pinakawalan ni Janelle bago ito sumandal sa sandalan ng upuan. Guest o Mireya, look around you. Sino ba ang mas pinakikinggan ni Nico? Sino ba ang kasama niya sa bawat pagpapasya? You're just a legal decoration, honey. Isang pirasong papel lang ang hawak mo, pero ang puso at ang kumpanya nasa mga kamay ko na. Sa sandaling iyon, pumasok si Nico sa silid, suot ang kanyang mamahaling suit na binili ni Mireya para sa kanilang anibersaryo noong nakaraang taon. Hindi man lang siya tumingin sa kanyang asawa. Dumiretso siya kay Janelle at hinalikan ito sa noo, isang kilos na dati ay para lamang kay Mireya. Nico, kailangan nating mag-usap. Sabi ni Mireya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Tungkol sa kumpanya. Tungkol sa mga dokumentong nakita ko. Lumingon si Nico, ang kanyang mga mata ay puno ng inis at pagkabagot. Mireya, not now. I have a big day. Huwag mong sirain ang mood ko sa mga hinala mong walang basihan. Kung ano man ang nakita mo, sigurado akong mali lang ang pagkakaintindi mo. You don't know business, so just stay here and take care of Mama. Isn't that what you're good at? Ang gaslighting ni Nico ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang tiwala ni Mireya. Ang lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan siya ay siya na ngayong nangunguna sa paglapastangan sa kanyang pagkatao. Naramdaman ni Mireya ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan, ngunit nanatili siyang tuwid ang tayo. Mali ang pagkakaintindi ko, Nico. Ang pangalan ko ang nakataya sa mga utang ninyo. Ang kumpanyang sinasabi mong sayo ay nabubuhay dahil sa perang iniwan ng papa ko. Halos sumigaw na si Mireya, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa halo-halong galit at sakit. Imbes na sumagot ng maayos, tiningnan lang siya ni Nico nang may pandidiri. And that's why you're bitter dahil sa pera? Akala ko ba mahal mo ako? Kung mahal mo ako, hindi ka magbibilang ng tulong. You're becoming toxic, Mireya. Masyado kang mapang-ape dahil lang ikaw ang may pera. That's why I find peace with Janelle. She doesn't make me feel like a debtor. Tumalikod si Nico at muling hinarap si Janelle na tila ba wala ng halaga ang presensya ni Mireya. Ang sakit ay tila isang malaking bato na dumagan sa dibdib ni Mireya.
Lumabas siya ng mansyon hindi na kaya ang hangin sa loob na puno ng pagtataksil. Sa hardin natagpuan niya si Mang Tino, ang matandang hardinero, na noon pa ay nakasubaybay na sa kanyang mga paghihirap. Ang matanda ay tahimik na nagbubungkal ng lupa sa ilalim ng isang matandang puno ng nara. Minsan ang mga bulaklak ay kailangang dumaan sa matinding bagyo para malaman kung gaano kalalim ang kanilang mga ugat, Ma'am Mireya. Pabulong na sabi ni Mang Tino nang hindi tumitingin sa kanya. Huwag ninyong hayaang mabulok ang inyong ganda sa lupang puno ng lason. Napatitig si Mireya sa kanyang mga kamay. Nakita niya ang mga pasa sa kanyang damdamin na hindi nakikita ng iba. Paano kung wala na akong lakas, Mang Tino? Paano kung ang bagyong ito ang tuluyang bumunot sa akin? Ang tunay na lakas ay wala sa pagsigaw, kundi sa pananatiling nakatayo habang ang lahat ay nagnanais na makita kang nakaluhod, sagot ng matanda, bago ito muling bumalik sa kanyang ginagawa. Ang sandaling iyon ay naging isang maliit na liwanag para kay Mireya. Isang paalala na hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Ngunit ang kapayapaang iyon ay agad ding naputol nang marinig niya ang malakas na anunsyo mula sa loob ng bahay. Nagmamadali siyang bumalik sa sala at doon niya nakita ang mga staff ng kumpanya at si Doña Felicidad na tila may ipinagdiriwang. Hawak ni Nico ang kamay ni Janelle, ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. "Listen everyone," anunsyo ni Nico ng may malakas na boses. "Para sa ating pinakamalaking proyekto ngayong taon, ang Villarama Grand Estates, nais kong ipakilala ang magiging bagong mukha at brand ambassador ng ating kumpanya. Walang iba kundi si Janelle Aragon." Nanigas ang buong katawan ni Mireya. Ang proyektong iyon ay ang mismong proyektong ginamitan ni Nico ng kanyang huling perang pondo. Ang proyektong dapat sana ay magsisilbing legacy ng kanyang pamilya ngayon ay ibinibigay ng kanyang asawa sa babaeng sumisira sa kanyang tahanan. Tumingin si Janelle kay Mireya, isang mapang-uyam na ngiti ang nakapaskil sa mga labi nito. Ang tagumpay ni Janelle ay itinayo sa ibabaw ng mga luha ni Mireya. "Don't worry, Mireya," bulong ni Janelle habang dumadaan sa tabi niya. "I'll make sure to represent your money well." Sa bawat palakpakan ng mga tao sa loob ng silid, tila may isang bahagi ng puso ni Mireya ang tuluyang namamatay. Ngunit sa gitna ng ingay, isang katanungan ang pilit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan mo hahayaang ang sarili mong sandata ang gamitin laban sa iyo? Mula sa kanyang bulsa, hinigpitan ni Mireya ang hawak sa susi ng kanyang study room. Ang asul na kwaderno ay naghihintay. At sa pagkakataong ito, hindi lang mga numero ang kanyang isusulat, kundi ang katapusan ng dinastiyang Villarama. "Mireya, tandaan mo ito, kahit gaano pa karami ang pera mo, mananatili kang isang ulilang walang kwenta kung wala ang apelidong Villarama. Kami ang nagbigay sa iyo ng dangal. Kami ang nagbukas ng pinto para maging bahagi ka ng alta sosyedad ng Makati." Ang boses ni Doña Felicidad ay tila isang hagupit ng latigo habang nakatayo siya sa harap ng malaking altar sa loob ng kanilang pribadong kapilya sa mansyon. Hawak ng matanda ang kanyang rosaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng kabanalan, puno lamang ito ng panghuhusga at pagmamataas. Katititig lang ni Mireya sa mga mata ng kanyang biyenan. Naramdaman niya ang pait na tila dahan-dahang sumasakal sa kanyang hininga. "Dangal, mabinili ko ang bawat piraso ng dangal na sinasabi ninyo. Ang kumpanya, ang mansyong ito, pati na ang brilyanteng suot ninyo ngayon, lahat iyan ay galing sa pagod at alaala ng mga magulang ko." Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ng matanda. "Utang na loob mo sa amin ang pagkakataong pagsilbihan ang pamilyang ito. Huwag mong isumbat ang pera dahil ang pera ay naglalaho, pero ang dugong dumadaloy sa mga Villarama ay hindi mo kailanman mabibili. Kaya kung hihingi ako ng pondo para sa party ni Janelle, huwag kang magdadahilan. Gawin mo ang tungkulin mo bilang isang asawa." Tumalikod ang matanda at iniwan si Mireya na nakatayo sa gitna ng malamig na kapilya. Ang bawat salita ni Doña Felicidad ay tila mga tanikalang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ito ang utang na loob na madalas isumbat sa kanya, isang utang na kahit kailan ay hindi niya matatapos bayaran. Dahil ang hinihingi ng mga ito ay hindi lamang pera kundi ang kanyang kaluluwa. Naglakad si Mireya patungo sa kanyang silid, ang kanyang mga hakbang ay tila mabigat, parang hinihila ng hindi nakikitang pabigat. Sa loob ng 5 taon, naniwala siya na ang pagtitiis ay bahagi ng pagiging isang mabuting asawa. Inisip niya na kung ibibigay niya ang lahat, darating ang araw na mamahalin din siya ng pamilyang ito. Ngunit ang bawat sakripisyo niya ay naging tuntungan lamang para lalo siyang saktan. Pagpasok niya sa kanyang silid,
Ang amoy ng pabango ni Nico ay nananatili pa rin sa hangin, ngunit ang init ng presensya nito ay matagal na ring naglaho. Lumapit siya sa kanyang cabinet sa isang maliit na jewelry box na nakatago sa pinakailalim ng kanyang mga damit. Doon nakalagay ang tanging bagay na hindi niya kailanman ipinagbili o ipinahiram, ang Estrella de Mar, isang vintage na kwintas na may pendant na gawa sa bihirang asul na sapiro, ang huling pamana ng kanyang ina. Ang tanging alaala ng isang panahon kung kailan siya ay minahal ng totoo bago siya naging bangko ng mga Villarama. Binalak niyang isuot ito sa gabi ng anunsyo ng diborsyo bilang simbolo ng kanyang pagbabalik sa sarili. Ngunit nang buksan niya ang kahon, tumigil ang mundo ni Mireya. Walang laman ang kahon. Ang velvet na sapin nito ay bakante, tila isang libingang ninakawan ng laman. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kaba na tila lumulunod sa kanya. Hinalughog niya ang buong drawer, ang bawat sulok ng silid, ngunit wala ang kwintas. Impossible! Ako lang ang may susi nito. Pabulong na sabi ni Mireya, ang kanyang boses ay puno ng takot at panginginig. Lumabas siya ng silid, ang kanyang isipan ay naglalakbay sa mga posibleng kumuha nito. Habang pababa siya sa grand staircase, narinig niya ang tawanan ni Nico at Janelle mula sa veranda. Ang tunog ng kanilang saya ay tila isang insulto sa kanyang naghihinagpis na puso. Nico, Janelle? Tawag ni Mireya, ang kanyang boses ay gumaralgal. Lumingon ang dalawa. Si Nico ay nakasandal sa railings habang may hawak na baso ng whiskey, samantalang si Janelle ay nakaupo. Nang kampante suot ang isang mamahaling cocktail dress. What is it now, Mireya? Hindi ba pwedeng magpahinga muna kami? Inis na sagot ni Nico. Ang kwintas ng mama ko, ang Estrella de Mar, nawawala sa box ko. Alam niyo ba kung nasaan yun? Tanong ni Mireya, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pag-asa na sana ay mali ang kanyang hinala. Nagkatinginan sina Nico at Janelle. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Janelle bago ito tumayo at lumapit kay Mireya. Oh, you mean yung lumang kwintas na may asul na bato? Sabi ni Janelle nang may mapang-asar na tono. Hiram ko muna, Mireya. Sabi kasi ni Nico bagay yun sa isusuot ko para sa press launch ng Villarama Grand Estates. Total, sabi mo naman pamilya tayo, di ba, shared assets? Nanigas si Mireya. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang Estrella de Mar, ang huling hininga ng alaala ng kanyang ina, ay ginagamit ng babaeng sumisira sa kanyang buhay. Ibigay mo sa akin yan, Janelle, ngayon din. Ang boses ni Mireya ay naging kasing lamig ng bakal. Mireya, stop it. Sigaw ni Nico habang lumalapit sa kanila. It's just a necklace. Janelle needs it for the branding. Isang gabi lang, then we'll give it back. Huwag kang masyadong madamot. Binibigyan ka na nga namin ng pagkakataong makatulong sa kumpanya, tapos pati kwintas, pagdadamutan mo pa. Sa sandaling iyon, tila may isang malaking pader na gumuho sa loob ni Mireya. Ang utang na loob na isinusumbat sa kanya ay naging isang malaking biro. Ang bawat sakripisyo niya ay hindi na sapat. Kailangan na rin nilang nakawin ang kanyang nakaraan. Shared assets. Bulong ni Mireya, ang kanyang tawa ay maikli at puno ng kapaitan. Sige, Nico, kung gusto ninyo ng shared assets, simulan na nating bilangin ang lahat ng sa akin na ginawa ninyong sa inyo. Tinalikuran niya ang dalawa, hindi na pinansin ang tawag ni Nico. Sa bawat hakbang niya palayo, ang bigat ng tanikala ay unti-unting napapalitan ng isang matinding determinasyon. Pagpasok niya sa kanyang study room, kinuha niya ang asul na kwaderno. Sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampara, nagsulat siya ng isang bagong entry. Ang tinta ay tila dugo sa puting papel. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, isang lihim na mensahe ang nakita niya sa loob ng drawer na hindi niya napansin kanina, isang lumang sobre na may tatak ng bangko ng kanyang ama na may petsang kahapon lang. Anong lihim ang itinatago ng kanyang ama na kahit si Mireya ay hindi alam? At hanggang saan ang kayang gawin ni Nico at Janelle upang tuluyang ubusin ang lahat ng pag-aari niya? Huwag ka nang sumimangot, Mireya. Look, it fits me perfectly. Parang para sa akin talaga ginawa ang kwintas na ito, hindi ba? Ang boses ni Janelle ay malambing, tila isang anghel na bumubulong habang hinahawakan niya ang asul na sapiro na nakasabit sa kanyang leeg. Nasa harap sila ng hapagkainan para sa almusal. Si Mireya ay tahimik na nagsasali ng tsaa. Para kay Nico, ang kanyang mga kamay ay tila naging manhid na sa init ng takure. Ang Estrella de Mar, ang huling alaala ng kanyang ina, ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier,
Ngunit para kay Mireya ang ningning nito ay tila isang insulto. Nakapulupot ito sa leeg ng babaeng walang ibang ginawa, kundi bastusin ang kanyang pagkatao. Janelle is right, Mireya. Bagay na bagay sa kanya. Tutal hindi mo naman isinusuot yan. Nakatago lang sa baul nag-aalikabok. At least now it's being appreciated. Sabi ni Nico habang nagbabasa ng dyaryo, hindi man lang nag-abalang tingnan ang sakit na nakaukit sa mukha ng kanyang asawa. Naalala niya ang init ng balat ng kanyang ina noong huli nitong isuot ang kwintas, ang amoy ng lavender at pagmamahal. Ngayon nakikita niya ang hiyas na iyon. Sa balat ni Janelle, isang balat na puno ng panlilin lang. Ang kaibahan ay parang gabi at araw. Naramdaman ni Mireya ang pag-akyat ng asido sa kanyang sikmura, ang pagnanais na bawiin ang kwintas, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang bawat daliri niya ay nakabaon sa kanyang mga palad sapat na upang mag-iwan ng mapupulang marka. It's not about appreciation, Nico. It's about respect. That's my mother's legacy, mahinahong sagot ni Mireya, kahit na ang bawat salita ay tila gustong sumabog mula sa kanyang dibdib. Respect, Mireya, respect is earned. At sa ginagawa mong pagiging madamot, lalo mo lang kaming inilalayo sa iyo. Sabat ni Doña Felicidad, nakapapasok lang sa silid. Lumapit ang matanda kay Janelle at hinaplos ang buhok nito. Si Janelle knows how to carry herself. Hindi tulad mo na parang laging pasa ng daigdig. Sige na Janelle, isuot mo yan sa press launch mamaya. Hayaan mo ang biyenan mong mainggit. Isang maikling tawa ang pinakawalan ni Janelle. Thank you po, tita. You're so kind. Hindi tulad ng iba dyan na akala mo ay pagmamay-ari ang lahat. Hindi na nakaimik si Mireya. Tumayo siya ng dahan-dahan ang kanyang upuan ay lumikha ng isang mahabang tunog sa sahig na tila isang daing ng pagdurusa. Iniwan niya ang tatlo na nagtatawanan. Naglakad siya patungo sa kanyang study room, ang bawat hakbang ay puno ng bigat ng 1,000 kabiguan. Pagpasok sa silid agad niyang nilock ang pinto. Kinuha niya ang sobrang nakita niya kagabi ang lihim na sulat mula sa bangko ng kanyang ama. Sa loob nito ay may isang flash drive at isang maikling liham na may sulat kamay ng kanyang papa. Para sa aking mahal na Mireya. Kapag binabasa mo ito marahil ay napagtanto mo na ang mundo ng mga Villarama ay isang magandang kulungan. Ang kumpanyang pinoprotektahan mo ay hindi lamang nalulunod sa utang, kundi ginagamit sa mga transaksyong hindi mo kailanman na naising malaman. Huwag kang maging biktima ng iyong sariling kabutihan. Gamitin mo ang susi na iniwan ko sa iyo. Nanginginig ang mga kamay ni Mireya habang isinasaksak ang flash drive sa kanyang laptop. Ang screen ay napuno ng mga spreadsheet, mga email at mga lihim na recording. Habang binabasa niya ang mga dokumento, ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat. Hindi lamang simpleng kalihim si Janelle. Siya ang kinatawan ng isang offshore company na ginagamit ni Nico at ni Doña Felicidad upang itago ang perang ninanakaw nila mula sa sariling kumpanya, at ang mas masakit ang lahat ng transaksyong ito ay may peking pirma ni Mireya. Ginagawa siyang fall guy ng sarili niyang pamilya. So ito pala ang plano niyo, pabulong na sabi ni Mireya. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Gagamitin niyo ang pera ko, sasaktan niyo ang damdamin ko. At pagkatapos ay ipapakulong niyo ako para malinis ang mga pangalan ninyo. Isang malakas na katok sa pinto ang bumitak sa katahimikan. Mireya, buksan mo ito. Alam kong nakuha mo ang sobrang ipinadala dito kahapon. Ang boses ni Nico ay puno ng galit at takot. Hindi ito ang boses ng asawang nagmamahal. Ito ang boses ng isang kriminal na natatakot mahuli. Mireya, I'm warning you, give me that envelope. Muling sumigaw si Nico. At narinig ni Mireya ang pagpalo ng kamay nito sa matigas na kahoy ng pinto. Humarap si Mireya sa pinto, ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng takot. Ang asul na kwaderno ay nasa kanyang tabi nakabukas sa isang pahinang puno ng mga ebidensya. Nico, buksan mo ang pinto at tingnan mo ako sa mga mata. Sabi ni Mireya ng may autoridad na hindi niya kailanman na ipakita noon. Dahil ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ang asawang nireto mo sa kamatayan. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ni Mang Tino, ang matandang hardinero, na nakagapos at mukhang nasaktan sa loob ng isang madilim na bodega. Ang kasunod na text ay galing kay Janelle, ang ganda ng kwintas mo Mireya, pero mas maganda kung mananatili kang tahimik kung gusto mo pang makitang humihinga ang matandang yon. Choose wisely, Mrs. Villarama.
Nanigas si Mireya. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho. Ang bawat piraso ng ebidensyang hawak niya ay tila naging walang silbi sa harap ng buhay ng isang inosenteng tao. Ano ang pipiliin ni Mireya? Ang kanyang kalayaan o ang buhay ng tanging taong naging totoo sa kanya? At hanggang saan ang kayang gawin ng anghel na si Janelle upang manatili sa itaas? Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na patak ng ulan na bumubutas sa bungo ni Mireya. Nakatitig siya sa litrato ni Mang Tino sa screen ng kanyang telepono, ang matandang lalaking tanging nagbigay sa kanya ng init ng pagtanggap sa bahay na ito, ngayon ay nakagapos at takot. Ang bawat kunot sa mukha ni Mang Tino ay nagsusumamo hindi para sa sarili nitong buhay, kundi para sa kaligtasan ni Mireya. Naramdaman ni Mireya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang asul na kwaderno na hawak niya ay tila naging kasing init ng baga. Sa loob ng kwadernong ito ay ang katotohanang wawasak sa mga Villarama, ngunit sa labas ng pintong iyon ay ang buhay na kailangang iligtas. Ang pagpipilian ay tila isang lason na kailangan niyang inumin ang kanyang kalayaan o ang konsensya ng isang buhay na mawawala dahil sa kanya. Mireya, bubuksan mo ba ito o ipapawasak ko ang pintong ito sa mga tauhan ko? Ang sigaw ni Nico ay muling umalingaw-ngaw. Ang boses nito ay puno ng desperasyon ng isang taong huling-huli na sa kanyang mga kasalanan. Huminga ng malalim si Mireya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa dilim ng kanyang isipan, bumalik siya sa isang alaala noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Nakaupo siya sa kandungan ng kanyang papa si Don Vicente sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa kanilang lumang hasyenda. Mireya anak, ang boses ng kanyang ama ay malumanay ngunit puno ng aral. Ang mundo ay punong-puno ng mga taong gustong kumuha ng iyong liwanag. May mga pagkakataon na kailangan mong maging kasing amo ng tupa, ngunit huwag mong kakalimutan na sa loob mo ay may isang leon. Huwag mong ipakita ang lahat ng iyong baraha hanggat hindi mo nakikita ang takot sa mga mata ng iyong kalaban. Ito ay nagsilbing angkla sa kanyang naguguluhang isipan. Naalala niya ang isang maliit na susi na ibinigay sa kanya ng kanyang papa bago ito pumanaw, isang susi na nakatago sa loob ng isang lumang medalyon na suot niya ngayon sa ilalim ng kanyang blusa. Sinabi ng kanyang papa na ang susi na iyon ay magbubukas sa isang legacy na hindi kailanman maaabot ng kahit sinong Villarama. Dahan-dahang binuksan ni Mireya ang pinto. Bumungad sa kanya si Nico pawis na pawis at ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa likod nito ay si Doña Felicidad na kahalukip-kip at may mapangaping tingin. Nasaan ang sobre? Agad na tanong ni Nico habang pilit na pumapasok sa silid. Ibigay mo sa akin ang flash drive, Mireya. Huwag mo nang balaking labanan kami. Hindi mo alam kung anong kapangyarihan ang kinalaban mo. Tumingin si Mireya kay Nico diretso sa mga mata nito. Wala nang bakas ng luha, wala nang bakas ng takot. Ang kapangyarihang galing sa nakaw, Nico. Ang kumpanyang itinayo sa mga pirma kong dinaya ninyo. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang offshore company ni Janelle at ang balak ninyong gawin akong biktima sa harap ng batas. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mireya mula kay Doña Felicidad. Ang sakit ay nagdulot ng pananakit ng kanyang panga, ngunit hindi siya natumba. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang buhok ay bahagyang humarang sa kanyang mukha. Wala kang hiyang, bata ka, galit na sabi ni Doña Felicidad. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay namin sa iyo, ito ang isusukli mo. Ang sirain ng aming pangalan, ibigay mo ang ebidensya kung gusto mo pang makitang buhay ang hardinero mong mukhang tuod. Ngumiti si Mireya ng mapait habang hinahaplos ang kanyang namumulang pisngi. Sige Nico, ma, ibibigay ko ang gusto ninyo, pero sa isang kondisyon. Wala kang karapatang magtakda ng kondisyon, sigaw ni Nico. Ibalik ninyo si Mang Tino sa mansyong ito ng ligtas. Ngayon din, kapag nakita ko na siyang humihinga sa harap ko, ibibigay ko ang flash drive at ang asul na kwaderno. At pagkatapos noon, aalis ako sa bahay na ito nang hindi na muling lilingon, sabi ni Mireya, nang may malamig na determinasyon. Nagkatinginan ang mag-ina. Nakita ni Mireya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Nico, ngunit ang kasakiman ni Doña Felicidad ang nanaig. Deal, sabi ng matanda. Nico, tawagan mo si Janelle. Sabihin mo dalhin ang matanda dito. Ngunit Mireya, kapag nalaman naming dinadaya mo kami, sisiguraduhin ko na ang susunod na kabaong na lalabas sa mansyong ito ay ang sayo. Habang hinihintay ang pagdating ni Janelle at Mang Tino,
Naupo si Mireya sa kanyang mesa. Kinuha niya ang lumang medalyon at dahan-dahang binuksan ang maliit na susi sa loob nito. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi alam ni Nico na ang flash drive na nakita niya ay kalahati lamang ng ebidensya. Ang totoong maingay na sikreto ay nasa loob ng isang vault sa isang pribadong bangko sa Zurich, isang vault na tanging ang susi na hawak niya ang makakabukas. Isang oras ang lumipas nang marinig ang tunog ng gulong ng sasakyan sa labas. Pumasok si Janelle, suot pa rin ang kwintas na Estrella de Mar, habang hila-hila ng dalawang lalaki ang nanghihinang si Mang Tino. "Here's your gardener, Mireya. Ngayon asa na ang sa amin?" tanong ni Janelle nang may nakakairitang ngiti. Lumapit si Mireya kay Mang Tino at hinawakan ang kamay nito. "Mang Tino, pasensya na po. Dahil sa akin kaya kayo nadamay. Huwag ninyong isuko ang lahat, Ma'am Mireya. Huwag po't mahinang bulong ng matanda." Tumingin si Mireya kay Janelle at iniabot ang flash drive na nasa ibabaw ng mesa. "Heto na ang gusto ninyo. Kunin nyo na at lisanin ang paningin ko." Kinuha ni Janelle ang flash drive nang may kagalakan, ngunit bago pa man siya makalayo ang kanyang telepono ay tumunog. Isang balita ang lumabas sa screen na nagpabago sa kulay ng kanyang mukha. Ang balita ay tungkol sa isang malaking freeze order mula sa Anti-Money Laundering Council sa lahat ng accounts ng Villarama Group of Companies, isang order na inilabas bago pa man maibigay ni Mireya ang flash drive. "Anong ginawa mo, Mireya?" sigaw ni Nico habang binabasa ang balita. Tumingin si Mireya sa kanila, ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan na tila isang bagyong katatapos lang. "Hindi ko iyon ginawa, Nico. Ang bangko mismo ang nakakita ng irregularidad dahil sa mga huling transaksyong ginawa ni Janelle gamit ang pangalan ko. Sabi ko sa inyo, ang kasinungalingan ay may sariling paraan ng pagbabalik sa taong gumawa nito." Sa gitna ng kaguluhan at galit ni Nico at Janelle, isang pinto sa likod ang biglang bumukas. Isang lalaking nakasuit at may dalang mga dokumento ang pumasok, ang abogado ng namayapang ama ni Mireya. "Mrs. Villarama, may isa pang bagay na kailangan ninyong malaman tungkol sa testamento ng inyong ama," sabi ng abogado. "At tungkol ito sa tunay na nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan ng mansyong ito. Anong sikreto ang itinatago ng lupa ng mga Villarama? At paano ito magiging huling pako sa kabaong ng kanilang dinastya? Anong kahibangan ito, Attorney Arnaldo? Isang dekada na kaming naninirahan sa mansyong ito. Amin ang lupang ito, amin ang bawat haligi ng bahay na ito." Ang boses ni Nico ay halos pumiyok sa tindi ng galit at takot habang winawagayway niya ang mga papeles sa harap ng abogado. Sa kabilang panig ng silid, nananatiling kalmado si Attorney Arnaldo. Ipinatong niya ang kanyang briefcase sa lamesang gawa sa mahogany, isang lamesang binayaran din ni Mireya. "Mr. Villarama, ang lupaing kinatatayuan ng inyong mansyon ay bahagi ng ancestral land ng mga Laksamana. Noong pinakasalan ninyo si Mireya, pumasok kayo sa isang usunduan sa kanyang ama, si Don Vicente. Ang lupa ay ipinahiram lamang sa inyo sa loob ng 10 taon bilang suporta sa inyong pagsasama." Tumingin ang abogado kay Mireya bago nagpatuloy. "Ngunit may isang mahalagang sugnay o clause sa kontrata. Ang pag-aari ng lupa ay mananatili sa pamilyang Villarama hanggat ang pagsasama ni Nico at Mireya ay nananatiling tapat at walang bahid ng pagtataksil na magdudulot ng pinsala sa dangal ng mga Laksamana. Sa oras na mapatunayan ang pagtataksil at ang tangkang pagnanakaw sa yaman ni Mireya, ang lahat ng karapatan sa lupa ay babalik sa kanya, kasama na ang anumang istrukturang nakatayo rito." Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang hatol sa bitayan. Si Doña Felicidad ay napaupo sa kanyang mamahaling sofa, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Si Janelle naman ay dahan-dahang napaatras, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kwintas na Estrella de Mar, na tila ba ito ang kanyang tanging salbabida. Tiningnan ni Mireya si Nico. Nakita niya ang lalaking minahal niya, ng buong puso ang lalaking ipinaglaban niya laban sa lahat. Ngunit sa sandaling ito, ang nakikita niya na lamang ay isang estranghero, isang taong puno ng kasakiman at kaduwagan. "Nico T," mahinang tawag ni Mireya. Ang kanyang boses ay hindi galit kundi puno ng pagod. "Ito na ang huling pagkakataon mo. Sabihin mo ang totoo sa harap ni Attorney Arnaldo. Aminin mo ang lahat ng ginawa ninyo ni Janelle. Ibalik mo ang kwintas ni Mama at baka sakaling magkaroon pa ako ng puwang para sa kapatawaran." Humarap si Nico sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, nakita ni Mireya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito.
Isang bahagi ng kanyang puso ang nanalangin na sana ay piliin siya ni Nico, na sana ay piliin nito ang kanilang pagsasama. Ngunit ang kasakiman ay isang malalim na balon. Kapatawaran. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Nico. Mireya, ikaw ang sumira sa lahat. Ikaw ang nagdala ng abogadong ito para hiyain kami. Akala mo ba ay maniniwala ako sa mga peking papeles na yan? Ang mansyong ito ay akin. Ang kumpanya ay akin. At kung kailangang dumaan tayo sa korte, para patunayang baliw ka gagawin ko. Lumingon si Nico kay Janelle. Janelle, itago mo ang kwintas. Huwag mong ibibigay sa kanya. Walang kukuha ng kahit ano sa bahay na ito. Ito ay tila isang huling pako sa kabaong ng kanilang pag-ibig. Pinanood ni Mireya kung paano yakapin ni Nico si Janelle, sa harap niya tila ba ito ang tunay na asawa at siya ang kaaway. Ang huling hibla ng pag-asa sa puso ni Mireya ay tuluyan ng naputol. Ang sakit ay wala na. Ang tanging natitira ay ang malamig na katotohanan. Tapos na tayo, Nico, Kiam, bulong ni Mireya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, ngunit ang kanyang puso ay tila naging abo na. Binigyan kita ng pagkakataon, pero mas pinili mo ang iyong kasinungalingan. Lumapit si Mireya kay Mang Tino, na kanina pa tahimik na nakatayo sa tabi. Mang Tino, halina po, hindi na tayo ligtas dito. Sandali lang, Mireya, hindi ka pwedeng umalis. Sigaw ni Doña Felicidad habang tumatayo. Ang asul na kwaderno, ibigay mo sa amin, ang orihinal na kopya. Ngumiti si Mireya nang mapait habang naglalakad patungo sa pinto. Ang asul na kwaderno ay hindi lamang isang listahan ng mga utang, ma. Ito ay isang salamin. At kung natatakot kayong makita ang inyong sarili doon, hindi ko nakasalanan yon. Habang palabas ng mansyon, naramdaman ni Mireya ang malamig na hangin ng gabi. Ang bawat hakbang niya palayo sa malaking gate ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasan. Sumakay siya sa sasakyan ni Attorney Arnaldo kasama si Mang Tino. Saan tayo pupunta, Ma'am Mireya? Tanong ng matanda. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, Mang Tino. Sa lumang bahay ng papa ko, sagot niya habang nakatingin sa mansyon na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Ngunit habang umaandar ang sasakyan, napansin ni Attorney Arnaldo ang isang bagay sa kanyang dashboard. Isang pulang ilaw ang kumukurap mula sa tracker ng kumpanya ni Nico. Mireya, tila hindi pa tapos si Nico. Seryosong sabi ng abogado. May sumusunod sa atin. At base sa bilis ng sasakyang nasa likuran natin, wala silang balak na hayaan kang makarating sa patutunguhan mo. Tumingin si Mireya sa side mirror. Isang itim na SUV ang mabilis na humahabol sa kanila. Ang mga headlight nito ay tila mga mata ng isang hayop na naghahanap ng biktima. Ano ang handang gawin ni Nico upang mapigilan ang paglantad ng katotohanan, at sa gitna ng panganib, mayroon pa bang lihim na hindi na ibubunyag si Attorney Arnaldo tungkol sa totoong dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga Villarama na makuha ang lupain ni Mireya? Ang gabi ay tila isang dambuhalang kumot na bumabalot sa kalsada, ngunit ang katahimikan nito ay binabasag ng mabilis na pag-ikot ng mga gulong ni Attorney Arnaldo. Sa likuran nila, ang mga headlight ng itim na SUV ay tila mga nanlilisik na mata ng isang halimaw na hindi mapagod sa paghabol. Ramdam ni Mireya ang bawat pagyanig ng sasakyan, ang bawat biglang pagliko, na tila ba ang kanyang buhay ay nakabitin sa isang manipis na sinulid. Sa loob ng sasakyan, ang hangin ay puno ng tensyon. Hawak ni Mireya ng mahigpit ang kanyang bag, ang bag na naglalaman ng asul na kwaderno at ang susi na iniwan ng kanyang ama. Tumingin siya kay Mang Tino na nasa tabi niya. Ang matanda ay nakapikit, ang kanyang mga labi ay bahagyang gumagalaw sa isang tahimik na panalangin. Ang panginginig ng mga kamay nito ay nagpapaalala kay Mireya na hindi lamang ang kanyang dangal ang nakataya rito, kundi ang buhay ng mga taong nagmamahal sa kanya. Attorney Arnaldo, huwag po kayong hihinto. Pabulong na sabi ni Mireya. Ang kanyang boses ay kalmado, isang kalmadong galing sa gitna ng isang matinding bagyo. Alam ni Nico ang bawat pasikot-sikot sa kalsadang ito, pero hindi niya alam ang pasikot-sikot ng plano ng papa. Isang mabilis na pagmaniobra ang ginawa ng abogado. Pinihit niya ang manibela patungo sa isang maliit at madilim na eskinita na tila ba mawawala na sila sa paningin ng humahabol. Ang pagtili ng mga gulong sa semento ay tila isang daing ng sakit, ngunit nagpatuloy sila hanggang sa tuluyan nilang maligaw ang itim na SUV. Pagkalipas ng ilang minuto, huminto ang sasakyan sa harap ng isang mataas na gate
nagawa sa bakal at napalilibutan ng matatandang puno ng acacia. Ito ang Hacienda Laksamana, ang lugar kung saan lumaki si Mireya, ang lugar na puno ng amoy ng sariwang damo at mga alaala ng kanyang pagkabata. Ligtas na tayo rito, Mireya, sabi ni Attorney Arnaldo habang pinapatay ang makina. Ang property na ito ay protektado ng isang pribadong security firm na kinuha pa ng iyong ama bago siya pumanaw. Walang Villarama ang makakatapak dito nang walang pahintulot mo. Pagbaba ng sasakyan, naramdaman ni Mireya ang lamig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang amoy ng lumang kahoy mula sa mansyon ay tila isang yakap mula sa kanyang ama. Pumasok sila sa loob kung saan ang bawat gamit ay nakatalukbong ng puting tela, tila mga multo ng nakaraan na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Naupo si Mireya sa lumang lamesa sa silid-aklatan ng kanyang ama. Binuksan niya ang asul na kwaderno at inilatag ang mga dokumentong ibinigay ni Attorney Arnaldo. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng isang lampara, nagsimula siyang magtrabaho. Ma'am Mireya, ano po ang balak ninyo? Tanong ni Mang Tino, habang inilalapag ang isang baso ng mainit na tsaa sa tabi niya. Tumingin si Mireya sa matanda, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa determinasyon. Ang tahimik na bagyo, Mang Tino. Sa loob ng 5 taon ako ang naging panangga nila laban sa kahirapan. Ngayon hahayaan ko silang maramdaman ang lamig ng mundong wala ako. Ginamit ni Mireya ang kanyang laptop upang pasukin ang mga accounts na matagal na niyang pinag-aralan. Sinimulan niyang i-transfer ang lahat ng kanyang personal assets, ang mga perang ginagamit ni Nico bilang collateral sa kumpanya, patungo sa isang bagong trust fund na hindi maaring galawin ng sinumang Villarama. Ang bawat click ng kanyang mouse ay tila isang hibla ng tanikala na pinuputol niya. Attorney Arnaldo, kailangan nating ipaalam sa mga investors ng Villarama Grand Estates ang totoong kalagayan ng lupa, sabi ni Mireya habang nakatitig sa screen. Hindi sapat na bawiin ko ang lupa. Kailangan nilang malaman na ang proyektong ipinagmamalaki ni Nico ay itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at peking permit. Nakahanda na ang mga dokumento, Mireya, sagot ng abogado. Sa sandaling lumabas ang balitang ito sa pahayagan bukas, ang shares ng Villarama Group ay babagsak. Nico will be forced to face the board of directors and his creditors. Naalala niya noong bata pa siya, tinuruan siya ng kanyang papa kung paano mag-alaga ng mga rosas. Sabi nito, ang mga rosas ay maganda, pero huwag mong kakalimutan ang kanilang mga tinik. Ang mga tinik ay hindi para manakit, kundi para protektahan ang kagandahan. Ngayon si Mireya ang rosas na yon, at ang kanyang mga tinik ay handa ng sumugat sa mga kamay na nagtangkang pumitas sa kanya ng walang galang. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang hindi inaasahang balita ang dumating sa kanyang telepono. Isang video clip ang ipinadala ni Janelle. Sa video makikita si Nico na tila ba ay nawawala sa sarili, winawasak ang mga gamit sa loob ng kanilang dating silid-tulugan. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang sinabi ni Janelle sa dulo ng video. You think you've won, Mireya? Check the latest news about the Villarama Grand Estates. May isang pirma kang nakalimutan. Isang pirmang magpapatunay na ikaw ang may-ari ng lahat ng illegal na transaksyong ito. We didn't just forge your signature, Mireya. We made you the CEO of the shadow company months ago. Kung babagsak kami, mauuna ka sa kulungan. Nanigas si Mireya. Ang asul na kwaderno sa kanyang kamay ay tila naging kasing bigat ng isang hatol. Isang malaking pagkakamali ang nagawa niya, ang pagkatiwalaan ang mga dokumentong ipinapapirma sa kanya ni Nico tuwing gabi habang siya ay pagod at inaantok. Paano malalampasan ni Mireya ang bitag na ito? Ang kanya bang paglaya ay mauuwi lamang sa likod ng mga rehas? At sino ang misteryosong tao na kanina pa nakatayo sa labas ng gate ng Hacienda Laksamana? Naghihintay sa dilim, isang bitag. Hindi lang nila ako ninakawan ng pag-ibig, kundi pati na rin ng aking kalayaan. Ang bulong ni Mireya ay halos hindi marinig sa gitna ng lamig ng silid-aklatan. Ang screen ng kanyang laptop ay tila isang saksi sa kanyang pagkatalo, ipinapakita ang mga dokumentong nagpapatunay na siya ang legal na pinuno ng shadow company na ginamit ni Nico sa mga illegal na transaksyon. Naramdaman ni Mireya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa lumang silya, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa asul na kwaderno na tila ba ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa katotohanan. Ang bawat pirma na ginawa niya sa ilalim ng pagod at tiwala ay naging mga rehas na dahan-dahang kumukulong sa kanya. Isang matinding pait ang gumuhit sa kanyang lalamunan
ang pait ng pagtataksil mula sa taong tinawag niyang asawa. Attorney Arnaldo, anong gagawin ko? Ang boses ni Mireya ay puno ng desperasyon. Ginamit nila ang aking kahinaan. Ginamit nila ang aking pag-ibig para gawin akong biktima. Tiningnan ni Attorney Arnaldo ang mga dokumento ng may seryosong mukha. Mireya, hindi ito basta-bastang kaso. Plinano nila ito ng matagal. Ngunit huwag mong kakalimutan ang bawat bitag ay may butas. Kailangan nating mahanap ang orihinal na Articles of Incorporation ng kumpanyang iyon. Doon natin makikita kung sino ang totoong nagpasok ng puhunan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ng gate ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang liwanag ng headlight ay tumagos sa mga bintana, tila isang babala. Si Mang Tino ay agad na tumayo at sumilip sa labas. Ma'am Mireya, may isang lalaki sa labas. Hindi ko siya kilala pero mukhang may mahalaga siyang kailangan, sabi ng matanda ng may pag-aalinlangan. Dahan-dahang lumabas si Mireya, kasunod si Attorney Arnaldo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita nila ang isang lalaking nakasuit, mukhang pagod, ngunit may matikas na tindig. Ito ay si Rafael de Silva, ang dating kanang kamay ng kanyang ama, na matagal nang nawala matapos pumanaw si Don Vicente. Mireya Quant, ang boses ni Rafael ay malalim at puno ng emotion. Alam kong hindi mo inaasahan ang pagdating ko, pero may iniwan ang papa mo sa akin na hindi ko maaring ibigay hanggat hindi mo nararating ang puntong ito. Pumasok sila sa loob at doon ay inilapag ni Rafael ang isang itim na folder sa lamesa. Ang shadow company na sinasabi ni Nico. Hindi nila alam na bago pa man nila ito itinayo, minomonitor na ito ng iyong ama. Alam ni Don Vicente na balang araw ay gagamitin ka ng mga Villarama. Kaya naman gumawa siya ng isang counter move. Ito ay tila isang himala para kay Mireya. Binuksan niya ang folder at nakita ang mga resibo ng transfer ng pera na nagpapatunay na ang pondong ginamit sa shadow company ay galing sa isang account na lihim na pinamamahalaan ni Nico at Doña Felicidad, hindi sa pera ni Mireya. May mga recording din ng mga pag-uusap ni Nico at Janelle tungkol sa paggawa ng mga peking pirma. Ibig sabihin, ligtas ako. Tanong ni Mireya, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang punuin ng luha ng kagalakan. Ligtas ka sa batas, Mireya, pero hindi ka paligtas sa kanilang galit, sagot ni Rafael. Dahil sa sandaling malaman nilang hawak natin ang mga ebidensyang ito, gagawin nila ang lahat para bawiin ito. Nico is desperate. He's already lost the investors, and now he's about to lose his freedom. Samantala sa loob ng mansyon ng mga Villarama, ang atmosfera ay tila isang sumasabog na bulkan. Winasak ni Nico ang bawat botelya ng alak na makita niya. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Si Janelle naman ay nakaupo sa sulok nanginginig habang hawak ang kanyang telepono. Hindi pwedeng mangyari ito. Hindi pwedeng makuha ni Mireya ang lahat. Sigaw ni Nico. Janelle, tawagan mo ang mga tao natin. Sabihin mo pumunta sa Hacienda Laksamana. I don't care about the consequences anymore. Gusto kong makuha ang kwadernong yun at ang flash drive kahit kailangang dumanak ang dugo. Nico, natatakot na ako. Baka mahuli tayo ng mga pulis. Pabulong na, sabi ni Janelle. Wala na tayong matatakutan dahil wala na tayong natitira. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Nico kay Janelle, dahilan upang matumba ang babae sa sahig. Ang sampal na iyon ay hindi lamang para kay Janelle, kundi para sa lahat ng kanyang kabiguan. Gawin mo ang sinasabi ko o sisiguraduhin kong ikaw ang unang mabubulok sa kulungan. Bumalik ang eksena sa Hacienda Laksamana. Habang naghahanda sina Mireya at Rafael para sa susunod na hakbang, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang narinig mula sa kusina. Ang katahimikan ng gabi ay biglang napalitan ng mga yabag ng mabibigat na sapatos sa loob ng bahay. Ang mga tauhan ni Nico ay nakapasok na. Mireya, sa taas, bilis. Sigaw ni Rafael habang hinaharangan ang pinto ng silid-aklatan. Hinakap ni Mireya ang asul na kwaderno sa kanyang dibdib. Habang tumatakbo siya paakyat sa hagdan, naramdaman niya ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Ito na ang huling pagsubok. Ang kanyang paglaya ay hindi ibibigay sa kanya ng madali. Kailangan niya itong ipaglaban hanggang sa huling hininga. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Mireya ang isang bagay sa bintana. Isang convoy ng mga sasakyan ng pulis ang dahan-dahang papasok sa property, ngunit hindi sila nakabukas ang mga sirena. Sino ang tumawag sa mga pulis? Si Attorney Arnaldo ba?
O may isa pang taong lihim na nagmamasid sa lahat ng nangyayari? At ang mas mahalagang tanong, nasa panig ba sila ni Mireya? O narito sila para arestuhin ang lahat kasama na siya? Ibigay mo sa akin ang lahat, Mireya? Huwag mo akong itulak sa limitasyon ko. Ang boses ni Nico ay umalingaw-ngaw mula sa ibaba ng hagdan, tila isang hayop na nasugatan at wala nang kinatatakutan. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa matigas na kahoy ng sahig ay tila isang martilyo na tumitibok sa pandinig ni Mireya. Ang bawat hakbang ni Nico ay nagdadala ng amoy ng alak at ng puot na matagal na nitong kinikimkim. Sa itaas ng pasilyo nakatayo si Mireya, hawak ang asul na kwaderno na tila ba ito ang kanyang tanging panangga sa mundong guguho na. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dilim. Sa tabi niya si Rafael ay nakahanda, ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang bawat paghinga ni Mireya ay tila isang panalangin na naway matapos na ang bangungot na ito. Nico, tama na. Sigaw ni Mireya, ang kanyang boses ay hindi nanginginig sa takot, kundi sa matinding pagkamuhi. Wala na sa akin ang ebidensya. Ang batas na ang may hawak nito. Kahit anong gawin mo sa akin, hindi mo na mababago ang katotohanan. Isang malakas na pagkabasag ng plorera ang narinig mula sa ibaba. Ang tunog ng porselanang nagkakapiraso ay tila simbolo ng kanilang nawasak na pagsasama. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang dahan-dahang lumitaw mula sa likuran ni Nico, si Janelle. Ngunit hindi ito ang Janelle na laging nakangiti at mapang-asar. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at ang kanyang mga mata ay naglulunoy sa takot. Nico, please, stop this. Tumakas na tayo hanggat may oras pa. Pabulong na sabi ni Janelle, ang kanyang boses ay gumaralgal. Lumingon si Nico sa kanya at isang malupit na tawa ang pinakawalan nito. Tumakas pagkatapos mong nakawan ang kumpanya ko. Pagkatapos mong makipagkuntsaba sa kalaban para ilubog ako. Akala mo ba ay hindi ko alam, Janelle? Akala mo ba ay tanga ako? Napatigil si Mireya. Ito ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Sa loob ng 5 taon, inisip niya na si Janelle ang kumuha sa puso ni Nico, ngunit ngayon ay lumalabas ang totoong kulay ng kanilang relasyon. Hindi ito pag-ibig, kundi isang laro ng dalawang mandaraya na nagtatangkang ubusin ang isa't isa. You're pathetic, Nico. Sabi ni Janelle, ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang mapang-uyam na tapang. I never loved you. Sino ba ang magmamahal sa isang lalaking kailangang dumidede sa pera ng asawa niya para lang magmukhang matagumpay? Ginamit lang kita gaya ng paggamit mo kay Mireya. At ngayon pareho tayong babagsak, pero sisiguraduhin kong hindi ako mauunang makulong. Sa sandaling iyon, inilabas ni Janelle ang kanyang telepono. Isang recording ang pinatugtog niya, isang recording ng pag-uusap nila ni Nico noong gabing balakin nilang lasunin ang isipan ni Mireya tungkol sa ghost employees. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang bahagi kung saan inamin ni Janelle na siya ang nag-transfer ng natitirang pondo ng Villarama Group patungo sa kanyang sariling offshore account sa ibang bansa. Ilang buwan ko na itong pinaplano, Nico. Habang busy ka sa pagpapahirap kay Mireya, busy naman ako sa pag-ubos ng natitira mong yaman. Sabi ni Janelle nang may matalim na ngiti. The Villarama Grand Estates is nothing but a hollow shell now. Empty. Walang laman ang mga accounts mo. Ang mukha ni Nico ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay bumagsak sa kanyang tabi. Ang lalaking akala niya ay hari ng Makati ay isa na lamang palimos sa gitna ng kanyang sariling kaharian. Lumingon siya kay Mireya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang desperadong pagsusumamo. Mireya, help me please. Alam kong may pera ka pa. Iligtas mo ako kay Janelle, iligtas mo ang pangalan natin. Pagsusumamo ni Nico, ang kanyang boses ay tila isang bata na nawawala. Tumingin si Mireya sa lalaking dating naging mundo niya. Naramdaman niya ang isang bahagi ng kanyang puso na gustong maawa, ngunit ang alaala ng bawat sampal, bawat gaslighting, at ang bawat gabing umiiyak siya sa tabi ng malamig na kama ay muling bumalik. Ang bawat sakripisyo niya ay naging tuntungan lamang ng mga taong ito upang lalo siyang saktan. Wala na akong asawa, Nico. Ang huling piraso ng pagmamahal ko sa iyo ay namatay noong gabing hayaan mong saktan ako ni Janelle. Mahinahon, ngunit matalim na sagot ni Mireya. Wala na akong ibibigay sa iyo, kundi ang katotohanan. At ang katotohanan ay ito, ikaw ang gumawa ng sarili mong kulungan. Biglang bumukas ang malaking pinto ng Hacienda Laksamana.
Ang asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis ay tumagos sa loob ng bahay, nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa bawat sulok. Ang tunog ng mga sirena na kanina patahimik ay biglang umalingaw-ngaw, tila isang pinal na hatol. "Hands up, huwag kayong gagalaw," sigaw ng mga awtoridad habang pumapasok sila sa loob. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumapit si Rafael kay Mireya at hinawakan ang kanyang balikat. "Tapos na, Mireya, malaya ka na." Ngunit habang pinupiringan ng posas ang mga kamay ni Nico at Janelle, isang bagay ang napansin ni Mireya. Si Doña Felicidad ay wala sa paligid. Ang matandang reyna na siyang nagtanim ng lason sa isipan ni Nico ay tila naglaho na parang bula. Saan nagpunta ang matanda? At anong huling alas ang hawak nito na maaring maging sanhi ng isa pang trahedya para kay Mireya? Habang tinitingnan ni Mireya ang asul na kwaderno sa kanyang kamay, naramdaman niya na may isang pahina pa ang kailangang punan. Ang bawat pag-ikot ng pulang liwanag ng mga sasakyan ng pulis ay tila isang matalim na paalala sa katapusan ng isang era. Pinanood ni Mireya mula sa balkonahe ng Hacienda Laksamana ang paghatak ng mga awtoridad kay Nico at Janelle patungo sa magkahiwalay na sasakyan. Ang bawat hakbang ni Nico ay puno ng panginginig, ang kanyang mukha, na dati ay puno ng yabang, ngayon ay balot ng matinding kahihiyan. Samantala si Janelle ay nananatiling nakayuko, ang kanyang buhok ay nakatabing sa mukha, pilit na itinatago ang mga pasang natamo mula sa kamay ng lalaking akala niya ay kanyang magiging kasabwat habang buhay. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila naging kasing lamig ng isang sementeryo. Sa bawat sulok naroon ang mga alaala ng 5 taong pagtitiis ni Mireya. Habang dahan-dahan siyang pumasok sa loob, naramdaman niya ang bigat ng katahimikan, isang katahimikang hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi ng isang kakaibang pangamba. "Nakaalis na sila, Mireya," sabi ni Rafael habang papalapit sa kanya. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit ang kanyang mga mata ay mapagmatsyag pa rin sa bawat anino. "Ang mga dokumentong hawak natin ay sapat na para hindi na sila makalabas sa kulungan sa loob ng mahabang panahon. Pero may isang kulang sa listahan natin." Tumango si Mireya, ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang bakanting upuan sa dulo ng silid-aklatan. Si Doña Felicidad. Hindi siya ang tipo ng babae na hahayaang mahuli siya ng ganoon kadali. She is the brain of this family, Rafael. Kung may isang taong marunong lumusot sa butas ng karayom, siya yun. Naglakad si Mireya patungo sa study room ng kanyang ama. Doon nakita niya si Mang Tino na tahimik na naglilinis ng mga basag na kristal sa sahig. Ang matanda ay tila mas lalong tumanda sa loob lamang ng isang gabi. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa pagod. "Ma'am Mireya," tawag ni Mang Tino nang hindi tumitingin. "Ang mga Villarama ay parang mga anay. Akala mo ay napaalis mo na sila, pero may mga naiwan pa rin silang lason sa ilalim ng sahig." Lumapit siya kay Mang Tino at hinawakan ang magaspang at sugatang kamay nito. Sa sandaling iyon, hindi siya ang Mrs. Villarama na laging dekotse at de alahas. Siya ay si Mireya Laksamana, ang batang babaeng tinuruan ng matanda kung paano mag-alaga ng mga rosas. Ang init ng kamay ni Mang Tino ay nagpaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng dumi at lason, may mga pusong nanatiling tapat sa kanya. "Salamat, Mang Tino. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin," pabulong na sabi ni Mireya. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi, isang luhang hindi galing sa sakit, kundi sa pasasalamat. Ngunit ang kapayapaang iyon ay agad na nabasag nang tumunog ang telepono sa loob ng silid. Isang landline na tawag mula sa mansyon ng mga Villarama sa Makati. Nang sagutin ito ni Mireya, ang tanging narinig niya ay ang tunog ng isang malalim na paghinga, kasunod ang malamig at nakakapangilabot na boses ni Doña Felicidad. "Mireya, akala mo ba ay natapos na ang lahat dahil lang dinala ng mga pulis ang anak ko? Ang kumpanya ay maaring mawasak, ang mansyon ay maaring mabawi mo, pero may isang bagay na hindi mo kailanman makukuha pabalik." "Ano ang sinasabi mo, ma?" tanong ni Mireya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Isang maikling tawa ang pinakawalan ng matanda sa kabilang linya. "Ang huling hiling ng iyong ama, ang orihinal na testamento na nagpapatunay na ang lahat ng yaman ng mga Laksamana ay mapupunta sa isang charity fund kung sakaling maghiwalay kayo ni Nico sa loob ng unang 10 taon. I have the papers, Mireya, at kung ayaw mong mawala ang lahat ng pinaghirapan ng papa mo, pupunta ka rito sa mansyon, mag-isa. Walang pulis, walang abogado, tayong dalawa lang." Napaupo si Mireya.
Ang asul na kwaderno na hawak niya ay tila naging walang silbi. Kung totoo ang sinasabi ng matanda ang kanyang paglaya, ay mangangahulugan ng pagkawala ng lahat ng legacy ng kanyang ama. Ang pamilya Villarama ay hindi lamang ninakawan siya ng pag-ibig. Nilagyan din nila ng lason ang huling habilin ng kanyang magulang. Huwag kang makikinig sa kanya, Mireya. Ito ay isang bitag babala ni Rafael nang mahalata ang pamumutla ni Mireya. Ngunit alam ni Mireya ang ugali ng kanyang biyenan. Si Doña Felicidad ay hindi nagbibiro kapag usaping pera at kapangyarihan ang nakataya. Ang matanda ay handang sunugin ang lahat kaysa makitang manalo si Mireya. Kailangan kong pumunta, Rafael, sabi ni Mireya habang tumatayo. Hindi ko pwedeng hayaang masira ang lahat ng pinaghirapan ni Papa dahil lang sa takot ko. Kinuha ni Mireya ang kanyang asul na kwaderno at ang susi ng medalyon. Habang papalabas siya ng hasyenda, naramdaman niya ang kakaibang katahimikan ng paligid. Ang hangin ay tila huminto sa paghihip. Habang nagmamaneho siya patungo sa Makati, sa gitna ng madaling araw, isang misteryosong itim na sobre ang nakita niya sa passenger seat ng kanyang sasakyan. Isang sobreng hindi niya napansin kanina. Nang buksan niya ito, isang lumang litrato. Ang lumitaw isang litrato ni Doña Felicidad at ng kanyang ama, si Don Vicente, na magkasama noong sila ay kabataan pa. Sa likod ng litrato ay may sulat. Ang mga lihim ng nakaraan ay mas masakit kaysa sa mga sugat ng kasalukuyan. Anong ugnayan mayroon ng kanyang ama at si Doña Felicidad bago pa man siya ipanganak? Ito ba ang totoong dahilan kung bakit pilit siyang ikinasal kay Nico? At ano ang naghihintay kay Mireya sa loob ng mansyon na ngayoy tila isang pugad ng mga ahas? Ang mansyon ng mga Villarama sa Makati, na dati ay puno ng ingay ng mga sikat at mayayaman ngayon, ay tila isang malaking kabaong na nababalot ng makapal na katahimikan. Ngunit habang papalapit ang sasakyan ni Mireya, nakita niya ang mga ilaw na nakabukas sa buong bahay. Hindi ito ang dilim na inaasahan niya. Ito ay isang lantarang pag-imbita sa isang labanan na siya lamang ang inaasahan. Sa bawat hakbang ni Mireya sa loob ng sala, ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay tila isang babala. Ang bawat dekorasyon, ang mga painting, ang mga chandelier, ang bawat mamahaling gamit, ay tila mga saksi sa kanyang mga taon ng pagdurusa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papasok bilang isang asawang martir. Siya ay papasok bilang ang huling laksamana. Natagpuan niya si Doña Felicidad sa gitna ng grandeng dining hall. Ang matanda ay nakaupo ng tuwid, suot ang kanyang pinakamahal na mga hiyas at may hawak na isang baso ng alak. Sa paligid niya ay may tatlong lalaking nakasuot, mga abogadong kilala sa pagiging madulas sa batas. Dumating ka rin, Mireya. Ang boses ni Doña Felicidad ay kalmado, tila ba hindi kakarating lang ng balita tungkol sa pag-aresto sa kanyang anak. Maupo ka. Ipinahanda ko ang iyong paboritong tsaa. Gusto kong saksihan mo ang huling gabi ng iyong pagiging isang Villarama. Wala na akong balak manatili rito, ma. Malamig na sagot ni Mireya habang inilalapag ang asul na kwaderno sa lamesa. Ibigay mo na ang sinasabi mong testamento. Tapusin na natin ito. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Ang testamento, o Mireya, hindi mo ba naitanong sa sarili mo kung bakit pilit na pilit ang papa mo na ikasal ka kay Nico? Akala mo ba ay dahil mahal niya ang pamilya namin? Hindi. Ipinakasal ka niya dahil ang papa mo ay may malaking utang sa akin, isang utang na hindi mababayaran ng pera. Inilabas ni Doña Felicidad ang lumang litrato na nakita ni Mireya sa sasakyan. Kami ni Vicente, kami ang dapat na magkasama. Pero pinili niya ang mama mo dahil sa yaman ng mga laksamana. Ipinangako niya sa akin na ang kalahati ng kanyang legacy ay mapupunta sa akin sa pamamagitan ninyong dalawa ni Nico. Ang kasal ninyo ay hindi isang pag-iibigan, Mireya. Isa itong kabayaran. Ito ay tila isang sampal ng katotohanan na bumasag sa huling imahe ng kanyang ama sa isipan ni Mireya. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang kasal, ang kanyang mga sakripisyo ay itinayo sa ibabaw ng isang lumang utang ng loob at pait ng nakaraan. Kaya kahit anong gawin mo, Mireya. Pagpapatuloy ng matanda habang inilalatag ang mga papeles na may selyo ng korte. Ang lupang ito ang kumpanya at ang lahat ng yaman mo ay mapupunta sa akin. Ang pirma mo rito sa trust agreement na ito
ay ang magpapatunay na isinusuko mo ang lahat para maligtas ang pangalan ng tatay mo mula sa iskandalo ng nakaraan. Tiningnan ni Mireya ang mga abogado sa paligid. Alam niyang ito ay isang matinding manipulation. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pintuan ang narinig. Pumasok si Janelle, ngunit hindi siya nakaposas. Ang kanyang mukha ay puno ng make-up upang itago ang mga pasa at suot niya ang isang mapang-ahas na ngiti. Ang kanyang pagdating ay tila isang kidlat sa gitna ng madilim na gabi. Surprise, Mireya! Ang boses ni Janelle ay puno ng tamis at lason. Don't look so shocked. Ang mga tulad ko laging may paraan para makalabas. At sa tulong ni Doña Felicidad, ang lahat ng kasalanan ay naibunton na sa asawa mong si Nico. Siya lang ang makukulong habang tayo ang maghahati-hati sa naiwan mong yaman. Nanigas si Mireya. Ang betrayal ay naging doble-triple. Ang biyenan na akala niya ay nagtatanggol sa anak, ay siya palang naglaglag dito para mailigtas ang sariling interes at si Janelle. Ang granding pagtitipon na ito ay hindi para sa pag-ayos. Ito ay para sa kanyang formal na pagbitay. Dahan-dahang lumapit si Janelle kay Mireya. Ang amoy ng kanyang pabango ay tila sumasakal sa hangin. Sa isang mabilis na pagkilos, kinuha ni Janelle ang isang baso ng alak at isinaboy ito sa mukha ni Mireya. Iyan ang para sa pagpapahiya mo sa akin sa harap ng mga pulis, bulong ni Janelle. At bago pa man makakilos si Mireya, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi, isang sampal na nagpadala sa kanya sa sahig. Mireya, sigaw ni Attorney Arnaldo mula sa pintuan, ngunit hinarangan siya ng mga bodyguard ng mga Villarama. Nakahandusay si Mireya, sa sahig nararamdaman ang pait ng alak at ang init ng kanyang namumulang pisngi. Tiningnan niya ang asul na kwaderno na nalaglag sa kanyang tabi. Sa gitna ng kanyang pagkakaubos, nakita niya ang huling pahina, isang pahinang hindi niya napansin na may nakasulat na pala sa pinakailalim sa isang sulat kamay na hindi sa kanya kundi sa isang taong hindi niya inaasahan. Basahin mo, Mireya. Ang boses ni Doña Felicidad ay puno ng tagumpay. Basahin mo ang huling hatol sa iyong sarili. Anong nakasulat sa huling pahina ng asul na kwaderno? At paano babangon si Mireya mula sa sahig ng mansyong ito, na ngayon naging kanyang sariling impyerno? Ang pagbagsak ba niya ay hudyat na ng tagumpay ng mga masasama? Ang malamig na alak ay dahan-dahang gumuhit sa pisngi ni Mireya, humahalo sa init ng kanyang balat na kapapasampal pa lamang ni Janelle. Nakahandusay siya sa malamig na marmol ng dining hall, ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo dahil sa gulat at sakit. Sa itaas niya ang malakas na tawanan ni Janelle at Doña Felicidad ay tila mga huni ng mga buitreng nagdiriwang sa isang bangkay. Ngunit sa gitna ng kahihiyang ito, naramdaman ni Mireya ang isang kakaibang katahimikan sa loob ng kanyang puso. Ang bawat patak ng alak sa kanyang mukha ay tila naghuhugas sa natitirang dumi ng pag-ibig na matagal nang nabulok. Dahan-dahan niyang itinukod ang kanyang mga kamay sa sahig. Hindi siya nanginginig. Sa bawat pulgada ng kanyang pagbangon, tila binabawi niya ang bawat taon ng kanyang pagpapakumbaba. Bakit, Mireya, hindi ka na ba makalaban? Pang-uyam ni Janelle habang nilalaro ang kwintas na Estrella de Mar sa kanyang leeg. Tapos na ang drama mo, pirmahan mo na ang mga papeles na ito at umalis ka na sa mansyong ito na parang basang sisiw. Dahan-dahang tumayo si Mireya. Pinunasan niya ang alak sa kanyang mukha gamit ang kanyang palad, pagkatapos ay inayos ang kanyang nagusot na damit. Tumingin siya ng diretso kay Doña Felicidad na ngayoy nakangisi habang may hawak na pluma. Janelle, akala ninyo ba ay nakuha ninyo na ang lahat? Ang boses ni Mireya ay hindi nanginginig. Ito ay mababa, malalim at kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Akala ninyo ba ay pumasok ako sa mansyong ito nang walang dalang armas? Kinuha ni Mireya ang asul na kwaderno na nalaglag sa kanyang tabi. Binuksan niya ito sa huling pahina, ang pahinang naglalaman ng lihim na sulat kamay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang binabasa ang nakasulat doon. Ang huling pahinang ito, hindi ito isinulat ng papa ko. Sabi ni Mireya, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa tagumpay. Isinulat ito ng iyong sariling anak Nico bago siya dinala ng mga pulis sa presinto. Sa gitna ng kanyang takot, naisip niya ang tanging taong hindi siya kailanman tinalikuran. Ipinagtapat niya rito ang lahat kung paano ninyo ninakaw ang mga dokumento ng papa ko at kung paano ninyo pineke ang testamento na hawak ninyo ngayon. Nawala ang ngiti sa mukha ni Doña Felicidad. Anong sinasabi mo, nagsisinungaling ka? Nakalimutan ninyo yata
na ang asul na kwadernong ito ay may hidden digital backup, pagpapatuloy ni Mireya habang inilalabas ang kanyang telepono. Bawat salitang isinulat ni Nico rito ay nakasync sa cloud. At ang kwintas na Estrella de Mar na suot mo, Janelle, hindi ba ninyo na itanong kung bakit napakadali ninyong nakuha iyon? Nanigas si Janelle ang kanyang kamay ay agad na napahawak sa kwintas. Ang sapiro sa kwintas na iyan ay may nakatagong micro-recorder. Bulong ni Mireya, ang bawat salita ay tila isang hatol. Lahat ng pag-uusap ninyo rito sa dining hall, ang pag-amin ninyo sa pagnanakaw, ang plano ninyong pagtakas ni Janelle, at ang pag-amin ni Ma tungkol sa utang ng loob ng papa ko, lahat iyon ay kasalukuyang naririnig ng mga pulis na nasa labas ng gate. Biglang bumukas ang malaking pinto ng dining hall. Sa pagkakataong ito, hindi lamang si Attorney Arnaldo ang pumasok, kundi isang pangkat ng mga NBI agents. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa marmol ay tila isang kulog na nagpabagsak sa katinuan ng mga Villarama. Doña Felicidad Villarama at Janelle Aragon, kayo ay inaresto sa kasong plunder, falsification of public documents at kidnapping ng anunsyo ng opisyal. Isang matinding sigaw ng galit ang pinakawalan ni Janelle. Susunggaban niya sana si Mireya, ngunit mabilis siyang nahawakan ng mga awtoridad. Hindi ito pwede. Akin ang lahat ng ito, Mireya, papatayin kita. Tumingin si Mireya kay Janelle nang may matinding awa ang awa para sa isang taong kinain ng sariling kasakiman. Janelle, ang kwintas na iyan ay simbolo ng dangal, at kailanman hindi mo kayang dalhin ang bigat ng dangal ng aking ina. Dahan-dahang lumapit si Mireya kay Doña Felicidad na ngayon nanghihinang na paupo sa sahig. Ang matandang reyna ay nagbukang isang lantang dahon sa gitna ng kanyang sariling palasyo. Ang utang na sinasabi mo tungkol sa papa ko, sabi ni Mireya habang nakatitig sa matanda. Binayaran ko na iyon ng 5 taon ng aking buhay. Ngunit ang utang ninyo sa akin, Ma, ang utang ninyo sa bawat luhang pumatak sa bahay na ito, iyan ang sisingilin ng batas sa inyo. Habang pinupiringan ng posas ang mga kamay ng kanyang biyanan at ni Janelle, kinuha ni Mireya ang asul na kwaderno at niyakap ito sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang isang matinding gaan sa kanyang kalooban, tila ba ang lahat ng tanikala ay biglang naputol. Tapos na ang laro, Mato. Bulong ni Mireya habang pinapanood ang paghatak sa kanila palabas. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang tanong ang pilit na bumabagabag sa kanya. Bakit sa kabila ng lahat hindi niya makita ang kagalakan sa mga mata ni Attorney Arnaldo? At ano ang ibig sabihin ng huling text message na dumating sa telepono ni Nico, na nakita ni Mireya sa asul na kwaderno bago pa man dumating ang mga pulis? Ang tunay na may-ari ng Laksamana Fortune ay hindi ang iyong asawa. Hanapin ang pangalang Sofia. Sino si Sofia? At bakit ang pangalang ito ay tila isang bagong banta sa kapayapaang kakamit pa lamang ni Mireya? Habang unti-unting namamatay ang mga ilaw sa mansyon, naramdaman ni Mireya na ang kanyang laban ay nagsisimula pa lamang. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Villarama ay tila isang malalim na sugat na dahan-dahang bumubukas. Wala na ang mga sirena ng pulis, wala na ang mga sigaw ni Janelle, at wala na ang mapangaping boses ni Doña Felicidad. Ang tanging natira ay ang malamig na hangin na nagmumula sa nakabukas na pintuan at ang amoy ng alak na nananatili pa rin sa sahig ng dining hall. Nakatayo si Mireya sa gitna ng malawak na sala, hawak ang kwintas na Estrella de Mar sa kanyang nanginginig na palad. Ang recorder sa loob nito ay tapos na sa kanyang tungkulin, ngunit ang bigat ng bawat salitang naitala rito ay tila isang pabigat na nakadikit sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng 5 taon, nangarap siyang maging malaya. Ngayon na malaya na siya, bakit tila mas malaki ang takot na nararamdaman niya kaysa sa saya? Ma, Mireya, ang boses ni Attorney Arnaldo ay bumasag sa katahimikan. Nagawa na natin, ang kumpanya ng mga Villarama ay idinedeklara na ngayong bangkarote. Lahat ng kanilang ari-arian ay kasalukuyang nasa ilalim ng freeze order. Wala na silang babalikan pa. Lumingon si Mireya sa abogado, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Salamat, attorney, pero alam nating dalawa na hindi pa ito ang katapusan. Ang pangalang Sofia, sino siya? Bakit nakasulat ang pangalan niya sa asul na kwaderno ni Nico? Huminga ng malalim si Attorney Arnaldo at inayos ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay umiwas sa tingin ni Mireya, isang kilos na nagpadama sa kanya ng matinding kaba. Mireya, may mga bagay na mas mabuting manatiling lihim. Ang iyong ama ay isang mabuting tao, ngunit bago siya pumanaw,
May isang desisyon siyang ginawa na tanging ako lamang ang nakakaalam. Attorney, sabihin mo ang totoo. Ang boses ni Mireya ay tumaas, ang bawat salita ay puno ng desperasyon. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko sa mga Villarama, may karapatan akong malaman kung sino ako at kung para kanino ba talaga ang lahat ng sakripisyong ito. Sofia, siya ang iyong kapatid sa labas, Mireya. Pag-amin ng abogado sa boses na halos pabulong na. Bago pakasalan ng papa mo ang mama mo, meron siyang unang pamilya sa probinsya. Si Sofia ang panganay na anak. Ang Laksamana fortune ay hindi nakapangalan sa iyo, Mireya. Nakapangalan ito sa tunay na panganay. Ikaw ay itinalaga lamang bilang custodian o taga-alaga hanggang sa dumating ang takdang panahon. Ito ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong mundo ni Mireya. Napaupo siya sa baitang ng hagdan, ang kanyang mga kamay ay napahawak sa kanyang ulo. Ang bawat sakripisyo niya para sa kumpanya, ang bawat gabing hindi siya nakatulog dahil sa pag-aalaga sa yaman ng mga Laksamana, lahat ng iyon ay hindi pala para sa kanya. Isa lamang siyang anino, isang kapalit para sa isang taong hindi niya kilala. Ibig sabihin, ang mga Villarama, alam nila ito. Tanong ni Mireya, ang kanyang boses ay puno ng kapaitan. Iyon ang kinatatakutan ko, Mireya. Ginamit ka nila para maprotektahan ang yaman hanggang sa mahanap nila si Sofia at makuha ang lahat mula sa kanya. Ang planong pagpapakulong sa iyo ay para mawalan ka ng karapatan bilang taga-alaga, paliwanag ni Attorney Arnaldo. Tumayo si Mireya, ang kanyang puso ay nagliliyab sa bagong galit. Galit hindi lamang sa mga Villarama, kundi sa kanyang sariling ama. Ang bawat alaala ng pagmamahal ni Don Vicente ay tila naging isang malaking kasinungalingan. Naglakad siya patungo sa attic, ang bawat hakbang ay puno ng puot at paghahanap ng kasagutan. Sa loob ng madilim na attic, sa gitna ng mga alikabok at lumang gamit, hinalughog ni Mireya ang mga kahon ng kanyang ama. Doon sa ilalim ng isang lumang Biblia, nakita niya ang isang itim at puting litrato ng isang batang babae na may kaparehong mata gaya ng sa kanya. Sa likod nito ay nakasulat, Sofia Laksamana, ang aking tunay na mana. Naramdaman ni Mireya ang pagguho ng kanyang pagkatao. Ang bawat taon ng kanyang pagtitiis ay tila naging isang malaking biro. Habang nakatitig sa litrato, ang kanyang telepono ay biglang nag-vibrate sa kanyang bulsa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, ang katahimikan sa kabilang linya ay tila sumasakal sa kanya. Pagkatapos ng ilang segundo, isang boses ng babae ang narinig, malamig, matikas at puno ng awtoridad. Hindi ka patapos, Mireya. Ipinahiram lang sa iyo ang buhay na iyan. Ngayong wala na ang mga Villarama, oras na para ibalik mo ang sakin. Nanigas ang buong katawan ni Mireya. Ang kanyang hininga ay napatid. Sofia, ang mansyong kinatatayuan mo, ang dugong dumadaloy sa mga ugat mo, at ang bawat sentimong pinaghirapan mo. Akin yan, Mireya. At darating ako para kunin ang lahat ng itinago mo sa akin. Ang tawag ay naputol, ngunit ang boses ni Sofia ay patuloy na umalingaw-ngaw sa pandinig ni Mireya. Lumingon siya sa bintana ng attic at nakita ang pagsikat ng araw sa Makati. Ang liwanag ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi ng isang bagong banta. Ang pagbagsak ng mga Villarama ay simula lamang pala ng isang mas malaking laban. At sa pagkakataong ito, ang kalaban ni Mireya ay hindi isang mapang-aping biyanan o isang taksil na asawa, kundi ang sarili niyang dugo. Ang aking tunay na mana. Ang mga salitang iyon sa likod ng litrato ay tila mga anay na dahan-dahang kinakain ang bawat pundasyon ng pagkatao ni Mireya. Sa loob ng 5 taon, dinala niya ang bigat ng pamilyang Villarama. Inakala niya na sa pagprotekta sa yaman ng mga Laksamana, binibigyang pugay niya ang kanyang namayapang ama. Ngunit ang bawat pagsisikap niya, ang bawat gabing nilunok niya ang kanyang pride para sa kumpanya, ay para lamang pala sa isang babaeng hindi niya kilala. Isa lang akong anino, isang tagapagbantay ng kayamanang kailanman, ay hindi magiging akin, pabulong na sabi ni Mireya. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng attic, kundi dahil sa hapdi ng katotohanan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng attic. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagbigay ng mahabang anino sa sahig. Pumasok si Mang Tino, ang kanyang mga hakbang ay mabagal at puno ng pag-iingat. Inilapag niya ang isang tray sa ibabaw ng lumang baul. Uminom ka muna, Ma'am Mireya. Kanina pa kayo rito sa dilim. Malumanay na sabi ng matanda. Tumingin si Mireya kay Mang Tino, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. Alam niyo po, di ba?
Alam niyo na May Sofia, na hindi ako ang tunay na tagapagmana. Huminga ng malalim si Mang Tino at naupo sa isang lumang silya. Nakita ko ang bigat sa puso ng iyong ama-anak. Maraming gabi siyang nakatitig sa litratong iyan habang hawak ang kanyang baso ng alak. Sabi niya ang pinakamalaking kasalanan niya ay ang itago ang katotohanan sa iyo. Ngunit ginawa niya iyon para protektahan ka. Alam niyang kapag nalaman mo ang tungkol kay Sofia, susuko ka na sa buhay. Pero Mang Tino, ginawa akong martir ng sarili kong ama. Pinakasalan ko si Nico dahil akala ko iyon ang kailangan para sa legacy namin. Pero lahat ng iyon, para lang kay Sofia. Ang bawat salita ni Mireya ay tila isang pagsabog ng emosyon. Ang yaman ay isang sumpa kung hindi ito sa iyo, Mireya, sagot ni Mang Tino habang hinahawakan ang kamay ng dalaga. Ngunit ang dangal na binuo mo sa loob ng 5 taon, ang katatagan mo laban sa mga Villarama, yan ay sa iyo. Walang Sofia ang makakakuha niyan. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng matanda. Naramdaman niya ang init nito, isang init na hindi niya nakuha mula sa kanyang asawa o sa kanyang ama. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang kanyang halaga ay hindi nasusukat sa mga dokumentong legal kundi sa lalim ng kanyang pagkatao. Tumayo si Mireya at inayos ang kanyang sarili. Bumaba siya patungo sa kanyang opisina kung saan naghihintay si Attorney Arnaldo. Ang kanyang mukha ay blanko, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong uri ng determinasyon. Attorney, ihanda mo ang lahat ng turnover documents, utos ni Mireya. Ibibigay ko kay Sofia ang bawat sentimo, ang bawat lupain at ang bawat kumpanya. Ngunit may isang kondisyon ng Hacienda Laksamana, ang bahay ng aking ina, ay mananatili sa akin. Iyan ang aking linya sa buhangin. Mireya, hindi madali iyon. Sofia has the legal upper hand, babala ng abogado. Gawin mo ang paraan, attorney. I've spent 5 years as a servant to the Villaramas. I will not spend another day as a servant to a ghost from my father's past. Matigas na sabi ni Mireya. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon ng walang pasabi. Isang grupo ng mga kalalakihan na naka-uniforme ng isang private security agency ang pumasok. May dala silang mga legal na utos. Mrs. Villarama, we are here on behalf of Miss Sofia Laksamana. All access to this mansion is now restricted. You have 24 hours to vacate the premises. Sabi ng lalaking nasa unahan. Napatayo si Mireya, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang pananakop ay nagsimula na. Pinanood niya kung paano lagyan ng mga not for sale at restricted na mga sticker ang kanyang mga gamit. Ang bawat sticker ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Sa gitna ng kaguluhan, isang marangyang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa labas ng gate. Bumukas ang pinto at isang babae ang lumabas. Suot niya ang isang eleganteng puting suit, malalaking salamin sa mata at isang tindig na tila ba pagmamay-ari niya ang buong mundo. Nang alisin niya ang kanyang salamin, natigilan ang lahat. Ang kanyang mga mata, ang hugis ng kanyang ilong, at ang kurba ng kanyang mga labi ay tila isang reflection sa salamin ni Mireya. Dahan-dahang naglakad ang babae patungo kay Mireya. Huminto siya sa harap nito, isang mapang-asar na ngiti, ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ganda pa rin ng mansyon ko, di ba kapatid? Ang boses ni Sofia ay malambing ngunit may talim ng yelo. Salamat sa pagbabantay nito para sa akin sa loob ng 5 taon. But your shift is over. Oras na para umalis ang mga imposter. Tiningnan ni Mireya si Sofia ng walang kurap. Ang kanyang puso ay nagliliyab, ngunit nanatili siyang kalmado. Ang mansion ay sa iyo, Sofia. Pero ang pangalang Laksamana, iyan ang kailangan mong patunayan kung karapat-dapat ka ba talagang dalhin. Ang dalawang babae ay nagkatitigan sa gitna ng sala. Isang labanan ng dugo laban sa dugo, at dangal laban sa kasakiman. Ang simula ng huling paghuhukom ay narito na. Huwag mong kalimutang isama ang mga basurang yan, Mireya. Ayaw kong may maiwang amoy ng pagkatalo sa loob ng bahay ko. Ang boses ni Sofia ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng silid-tulugan. Nakasandal siya sa hamba ng pinto, suot ang isang mapangaping ngiti habang pinapanood ang mga tauhan niya na dahan-dahang inilalabas ang mga maleta ni Mireya. Ang bawat kahon na dumadaan sa harap ni Sofia ay tila isang tropeyo ng kanyang tagumpay. Hindi tumingin si Mireya. Ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng kanyang mga huling gamit, mga simpleng damit, ang asul na kwaderno, at ang maliit na frame ng litrato ng kanyang ina. Sa bawat pagtiklop niya ng tela,
Tila itinatabi rin niya ang mga piraso ng kanyang nadurog na puso. Walang luha sa kanyang mga mata, tanging ang isang malamig na determinasyon na hindi matitibag ng kahit anong pangungutya. You know, Mireya, I expected more of a fight from you, pagpapatuloy ni Sofia, habang naglalakad papasok sa silid. Hinaplos niya ang mamahaling kurtina na si Mireya mismo ang pumili. But I guess you really are the weak sister. Ang daling kunin sa iyo ng lahat. Ang asawa mo ang kumpanya at ngayon, ang bahay mo. Tumingal si Mireya at tiningnan si Sofia ng diretso sa mga mata. Sofia, ang bahay na ito ay pader at bubong lang. Kung tingin mo ay nakuha mo ang lahat dahil lang nasa iyo ang titulo, nagkakamali ka. Ang kinuha mo lang ay ang mga labi ng isang pagsasamang matagal ng patay. Inaalayan kita ng libreng serbisyo na sayo na ang lahat ng sakit na iniwan ng mga Villarama. Isang saglit na nawala ang ngiti ni Sofia, napalitan ng isang madilim na tingin. Ngunit bago pa siya makasagot, tumunog ang telepono ni Mireya. Isang tawag mula sa Camp Crame. Mireya, Mireya, please don't let them do this to me. Ang boses ni Nico sa kabilang linya ay gumaralgal, puno ng desperasyon at takot. I'm sorry, Mireya. Gagawin ko ang lahat, susundin ko ang gusto mo, bawiin mo lang ang kaso. Janelle left me, Mireya. Ninakawan niya ako. Ikaw lang ang may pera, please save me. Narinig ni Sofia ang boses ni Nico dahil sa lakas ng pagkakasigaw nito. Isang mapait na tawa ang pinakawalan niya. Listen to him, Mireya. Ang dakila mong asawa nagmamakaawa na parang aso. Huminga ng malalim si Mireya. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Nico, ang perang sinasabi mo ay hindi na sa akin. Nasasama na ito sa mga ari-ariang kinuha ni Sofia. Kung gusto mong magmakaawa, tawagan mo ang bago mong Panginoon. Tapos na ako sa pagliligtas sa iyo. Pinatay ni Mireya ang telepono. Iyon ang huling ugnayan niya sa lalaking sumira ng kanyang buhay. Isang matinding gaan ang naramdaman niya sa kanyang dibdib, tila isang mabigat na tanikala ang tuluyan nang naputol. Lumapit siya sa nightstand at dahan-dahang hinubad ang kanyang wedding ring. Walang pag-aalinlangan niyang inilapag ang singsing sa ibabaw ng matigas na kahoy. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa lamesa ay tila isang pinal na hatol. Heto ang huling Villarama sa buhay ko, Sofia. Sa'yo na rin yan, baka sakaling mabayaran yan ang kulang mo sa pagkatao, sabi ni Mireya nang may kapayapaan sa kanyang mukha. Lumabas si Mireya ng mansyon, bitbit ang kanyang huling maleta. Sa labas ng gate, naghihintay si Mang Tino sa tabi ng isang lumang sasakyan. Ang matanda ay nakangiti, isang ngiting nagsasabing, "Malaya ka na, anak." "Handa na po ang lahat sa hasyenda, Ma'am Mireya," sabi ni Mang Tino habang kinukuha ang kanyang gamit. "Salamat, Mang Tino, halina po. Ayaw ko nang lumanghap ng hangin sa lugar na ito," sagot ni Mireya habang sumasakay sa sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon ng mga Villarama, lumingon si Mireya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Sofia na nakatayo sa balkonahe, tila isang reyna sa kanyang bagong kaharian. Ngunit sa likod ng marangyang hitsura ni Sofia, nakita ni Mireya ang isang bagay na hindi niya napansin kanina, ang isang malalim na lungkot at takot sa mga mata nito. Pagdating sa Hacienda Laksamana, ang amoy ng mga bulaklak at ang sariwang hangin ay tila yumakap sa kanya. Ito ang kanyang tunay na tahanan. Agad siyang nagtungo sa silid ng kanyang ina upang ayusin ang kanyang mga gamit. Habang binubuksan niya ang isang lumang cabinet na yari sa naranapansin niya, ang isang bahagi ng kahoy na hindi pantay. Sa isang malakas na hila, isang lihim na compartment ang bumukas. Sa loob nito ay may isang itim na sobre na may tatak ng kumpidensyal. Nang buksan ito ni Mireya, ang kanyang hininga ay napatid. Ang dokumento sa loob ay isang affidavit of denial na isinulat ng kanyang ina bago ito mamatay, kasama ang isang DNA test result na may petsang 3 dekada na ang nakalilipas. Ang resulta ay malinaw. Si Sofia Laksamana ay walang anumang biolohikal na kaugnayan kay Don Vicente Laksamana. Siya ay isang bunga ng isang pagkakamali ng nakaraan na ginamit lamang ni Doña Felicidad upang takutin ang kanyang ama. Isang matinding panginginig ang bumalot kay Mireya. Ibig sabihin, ang lahat ng titulong hawak ni Sofia ay walang bisa. Ang lahat ng pagpapakitang gilas nito ay itinayo sa ibabaw ng isang higanting kasinungalingan. Tiningnan ni Mireya ang asul na kwaderno sa kanyang tabi. Isang bagong laban ang magsisimula, ngunit sa pagkakataong ito hindi siya ang taga-alaga. Siya ang tunay na nagmamay-ari, at ang katotohanan ay handa nang sumabog sa mukha ni Sofia. Ang gabi sa Makati ay maliwanag, ngunit para kay Mireya,
Ang tanging liwanag na mahalaga ay ang katotohanang hawak niya sa loob ng kanyang bag. Nakaupo siya sa likuran ng sasakyan ni Rafael, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa asul na kwaderno. Sa loob nito ang DNA test result at ang affidavit ng kanyang ina ay tila mga buhay na dokumento na humihinga ng katarungan. Sigurado ka na ba rito, Mireya? Tanong ni Rafael habang nakatingin sa rearview mirror. Maari nating gawin ito sa korte ng mas tahimik. Hindi, Rafael, mahinahong sagot ni Mireya. Ninanakawan nila ako sa harap ng maraming tao, kaya sa harap din ng maraming tao ko babawiin ang kinuha nila. Gusto kong makita ni Sofia ang mukha ng katotohanang pilit niyang tinalikuran. Pagdating sa mansyon ang tunog ng malakas na musika at ang tawanan ng mga bisita ay umabot hanggang sa labas ng gate. Nagpapaparty si Sofia, isang pagdiriwang para sa tagumpay na itinayo sa ibabaw ng buhangin. Pagpasok ni Mireya sa dining hall, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang mga baso ng alak ay napatigil sa ere at ang musika ay dahan-dahang namatay, habang ang lahat ng mata ay nakatuon sa babaeng kakaalis lang kahapon. Si Sofia na suot ang isa sa mga mamahaling gown ni Mireya ay tumayo mula sa kanyang upuan. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mireya, bumalik ka na ba para kunin ang mga tira-tirang gamit mo? O baka naman hindi mo matiis na wala ka na sa ilalim ng aircon ng mansyong ito? Ang boses ni Sofia ay puno ng lason sapat na para mahiya ang sinumang mahina ang loob. Hindi sumagot si Mireya. Naglakad siya ng dahan-dahan patungo sa gitna ng silid. Ang kanyang bawat hakbang ay may awtoridad na hindi matitibag. Nang makarating siya sa harap ni Sofia, inilapag niya ang asul na kwaderno at ang mga dokumento sa ibabaw ng lamesa, sa gitna ng mga pagkain at inumin. Sofia, tapos na ang palabas. Sabi ni Mireya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Basahin mo ito sa harap ng iyong mga abogado at ng iyong mga bisita. Nanginginig ang mga kamay ni Sofia habang kinukuha ang DNA test result. Habang binabasa niya ang bawat linya, ang kulay ng kanyang mukha ay dahan-dahang naglaho. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang kanyang hininga ay naging mababaw. Impossible. Ito ay peke, gawa-gawa mo lang ito. Sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay nagsisimulang mabasag. Ang affidavit na iyan ay pirmado ng aking ina at may selyo ng gobyerno, 3 dekada na ang nakalilipas. Paliwanag ni Mireya, ang kanyang mga mata ay puno ng awa para sa kapatid na hindi niya kailanman naging tunay na kadugo. Hindi ka isang laksamana, Sofia. Ginamit ka lang ni Doña Felicidad para takutin ang papa ko. Ikaw ay isang biktima rin ng kanilang kasakiman, ngunit pinili mong maging kamukha nila. Ang katahimikan sa silid ay naging kasing bigat ng isang hatol. Ang mga abogado ni Sofia ay dahan-dahang lumayo sa kanya, tila ba ayaw nang madamay sa isang lumulubog na barko. Ang mga investors na kanina lang ay sumisipsip sa kanya ay nagsimula ng magbulungan at maghandang umalis. Lahat ng titulong ipinangalan sa iyo ay walang bisa dahil base ang mga ito sa maling pagkakakilanlan, sabi ni Attorney Arnaldo habang inilalabas ang utos mula sa korte. Miss Sofia, kailangan ninyong lisanin ang mansyong ito ngayong gabi. Ang lahat ng assets ay babalik sa tanging legal na tagapagmana, si Mireya Laksamana. Pinanood niya si Sofia na mapaupo sa sahig, ang kanyang gown ay nakakalat. At ang kanyang mga hiyas ay tila nawalan na ng ningning. Wala nang galit sa puso ni Mireya, tanging ang isang malalim na pag-unawa na ang puot ay hindi kailanman nananalo. Lumapit si Mireya kay Sofia at may inilapag na isang maliit na sobre sa tabi nito. Sofia, hindi kita palalayasin ng walang kahit ano. Narito ang sapat na halaga para makapagsimula ka sa labas ng mundong ito. Hanapin mo ang iyong tunay na pagkatao dahil ang pagiging isang laksamana ay hindi sa pangalan kundi sa dangal. Hindi sumagot si Sofia. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa marmol na sahig. Sa sandaling iyon, ang maskara ng pagiging matapang ay tuluyan ng natanggal. Habang pinapanood ni Mireya ang pag-alis ni Sofia at ng kanyang mga tauhan, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang mansyon ay muling naging tahimik, ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay puno ng kapayapaan. Naglakad si Mireya sa loob ng bakanting sala. Ang asul na kwaderno ay hawak pa rin niya, ang huling pahina ay tapos na ring sulatan. Nakarating siya sa malaking gate at doon ay nakita niya ang isang sasakyang pamilyar. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Mang Tino kasama si Rafael. Ngunit may isa pang taong kasama nila, isang matandang babae
na may maamong mukha na matagal nang hindi nakikita ni Mireya. Lola Elena, pabulong na sabi ni Mireya, ang kanyang yaya noong bata pa siya ang tanging taong nakakaalam ng lahat ng kwento ng kanyang pamilya. Mireya anak, sabi ng matanda habang niyayakap siya ng mahigpit. Nagawa mo na, nailigtas mo ang dangal ng iyong ina at ang yaman ng iyong ama, ngayon oras na para mabuhay ka para sa iyong sarili. Napangiti si Mireya habang nakatingin sa langit. Ang gabi ay tapos na at ang bukang liwayway ay dahan-dahan nang sumisilip sa abot tanaw ng Makati. Isang taon ang mabilis na lumipas tila isang hanging nagwalis sa lahat ng alikabok ng nakaraan. Ang sikat ng araw sa Hacienda Laksamana ay malambot at mapagpala dahan-dahang humahalik sa mga talulot ng mga rosas na ngayoy muling masiglang namumukadkad sa ilalim ng pag-aalaga ni Mang Tino. Ang simoy ng hangin ay hindi na amoy ng lason at pagtataksil, kundi ng sariwang lupa at pag-asa. Nakatayo si Mireya sa veranda ng kanyang tunay na tahanan. Suot ang isang simpleng puting bestida na gawa sa koton. Wala na ang mabibigat na hiyas sa kanyang leeg. Wala na ang makapal na make-up na dati ay nagsisilbing maskara ng kanyang pait. Ang kanyang mukha ay payapa, ang kanyang mga mata ay malinaw na tila isang lawa matapos ang isang matinding bagyo. Sa kanyang kandungan, nakabukas ang asul na kwaderno. Ngunit ang mga pahina nito ay hindi na puno ng mga numero ng utang, mga peking invoice o mga lihim na recording. Ang huling mga pahina ay puno na ng mga guhit ng mga plano para sa Laksamana Foundation, isang organisasyong itinayo niya upang tulungan ang mga kababaihang biktima ng domestic abuse at financial exploitation. Ang kanyang yaman ay hindi na isang tanikala, kundi isang tulay para sa kaligtasan ng iba. Nabalitaan niya ang kinahinatnan ng mga Villarama mula kay Attorney Arnaldo. Si Nico at Janelle ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanilang hatol sa loob ng bilangguan kung saan ang tanging kayamanang hawak nila ay ang pagsisisi. Si Doña Felicidad naman ay nananatili sa isang pasilidad para sa mga nakatatanda mag-isa at tinalikuran ng mundong dati ay pilit niyang pinaghaharian. Ang kanilang imperyo ay tuluyan ng gumuho at sa ibabaw ng mga guho nito, ang katarungan ay dahan-dahang sumibol. Tumingin si Mireya sa malayo kung saan nakita niya si Sofia na naglalakad sa kalsada patungo sa gate ng hacienda. Hindi ito ang palalong babae na sumugod sa mansyon noon. Si Sofia ay nagtatrabaho na ngayon sa isang maliit na kooperatiba sa probinsya. Dahan-dahang binubuo ang kanyang sariling pagkatao gamit ang tulong na ibinigay ni Mireya. Nagkatinginan ang dalawang babae mula sa malayo. Isang tipid na ngiti ang namutawi sa kanilang mga labi, isang pagkilala na ang dugo ay hindi lamang sa biyolohiya kundi sa kakayahang magpatawad. Kinuha niya ang kanyang panulat at isinulat ang huling pangungusap sa asul na kwaderno. Ang tunay na mana ay hindi ang lupang iyong tinatayuan, kundi ang dangal na iyong pinoprotektahan at ang kapayapaang iyong pinipili. Dahan-dahang isinara ni Mireya ang kwaderno. Sa pagsara nito, tila narinig niya ang huling buntong hininga ng kanyang ama, na ngayoy panatag na rin ang loob sa kabilang buhay. Ang bawat sakripisyo, bawat sampal at bawat luhang pumatak ay naging bahagi na lamang ng isang kwentong tapos na. Ma'am Mireya, nakahanda na po ang merienda sa hardin, tawag ni Lola Elena mula sa loob ng bahay. Susunod na po, Lola, sagot ni Mireya nang may malambing na boses. Naglakad siya pababa ng veranda, ang kanyang mga paa ay matatag na nakatapak sa lupang tunay niyang pag-aari. Ang bawat hakbang niya ay puno ng gaan, tila isang ibong nakawala sa hawla at natutong lumipad ng mas mataas kaysa sa abot ng sinumang nagnanais na ikulong siya. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa langit. Ang bukang liwayway ay tuluyan nang sumikat, nagbibigay ng bagong kulay sa mundo. Si Mireya Laksamana ay hindi na ang asawang martir, hindi na ang tagapagbantay ng lihim. Siya ay isang babaeng nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng pagkakaubos at ngayon siya ay sapat na. Ang kwento ng asul na kwaderno ay nagtatapos dito, ngunit ang buhay ni Mireya ay nagsisimula pa lamang. Isang buhay na malaya, marangal at puno ng tunay na pag-ibig, ang pag-ibig sa sarili.